master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 161 hanggang 170. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, Master. Maraming salamat. Kabanata 161, pagtatanong. Pagkatapos makipag-usap ni Yusuf Zop kay Amber Vance sa telepono, hindi siya agad pumunta sa Haijan kundi lumabas ng silid ng ospital at tumungo sa silid ni Jade Cook. Bago siya nagkaroon ng away kay Flor Carson ng gabing iyon, lumabas na siya sa kwarto ni Jade Cook, at wala pang 2 oras, nakabalik na siya sa ospital. Kaya naman, kinailangan niyang makuha ang kanyang mga alibay ng maaga, na kinabibilangan ni Jade Cook at ng mga kapatid nito, ang batang nurse na si Paisley Kirk, at ang kanyang amang si Felix Zop, pawang mga kapani-pani walang saksi. Natural lang, wala siyang masabi ng tahasan. Hindi niya ipinaalam kay Jade Cook na ipinatawag siya, isang simbolikong pagbisita lamang ang ginawa niya sa silid ni Jade at nagpalitan ng ilang salita. Pagkatapos umalis, bumalik siya sa kwarto ni Felix Zop. Lumabas si Nurse Paisley Kirk para umigib ng mainit na tubig, kaya tahimik niyang ipinaalam sa kanyang ama ang tungkol sa pagpapatawag ng pulisya. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Felix Zop. Hindi, paano ako makakapatay ng tao? Umiling si Yusuf. Naalala ko, lumabas ka noong gabing iyon. Malapit nang mag-alas 11 bago ka bumalik. Saan ka nagpunta? Magaspang ngunit mapagmasid si Felix Zop. Nandito lang ako kasama mo buong oras, hindi ako pumunta kahit saan, kumurap si Yusuf at sinabi. Bahala ka, mahinang bulong ni Felix. Sige na, naiintindihan ko na. Kakausapin ko si Paisley mamaya, huwag kang mag-alala, walang magiging problema. Kasama kita sa buong panahon, matalas na sabi ni Felix, kahit hindi umamin si Yusuf, ay nahulaan na niya na malamang na si Yusuf ang salarin. Nakaramdam siya ng parehong ginhawa at pag-aalala sa kanyang puso. Sige, aalis na ako, tumanggo si Yusuf at saka tumalikod para maglakad pababa. Di nagtagal, bumalik si Paisley Kirk sa silid, at nagsimulang makipag-usap sa kanya ang matandang Felix tungkol sa wala namang partikular na bagay, palihim na itinoon ang usapan sa bagay na ipinatawag ng pulisya si Yusuf. Kinakabahan si Paisley Kirk, pero sinabi sa kanya ng matandang Felix kung may dumating na pulis na nagtatanong, kung nakaalis na ba sa kwarto ang kuya niya, para lang tumanggi. Paulit-ulit na tumango si Paisley. Sa kanyang alaala, natutulog si Yusuf sa ospital ng gabing iyon. Iyan ang katotohanan. Kung tungkol sa kung lumabas ba ito sa kalagitnaan ng palabas, hindi niya talaga alam. Pero ayon sa sinabi ng matandang Felix, hindi iyon nangyari. Binalikan ni Yusuf ang rutang tinahak niya pagkalabas ng ospital ng gabing iyon, dahil sa takot na baka may mga surveillance camera na nakahuli sa kanya habang paalis. Mabuti na lang at camera lang ang nasa loob ng elevator. Walang ganoon sa parking lot ng ospital, at ang pagmamatsyag sa loob ng elevator ay walang mapapatunayang anumang mahalaga, maaari niyang sabihin na pabalik-balik siya para asikasuhin ang mga proseso ng pagpasok sa ospital, lalo na't gabi pa lang sila na-admit. Alas 6 ng hapon, dumating si Yusuf sa sangay sa Haijan at direktang dinala sa isang silid ng interogasyon. Dahil hinala lamang ito at walang direkta o circumstantial na ebidensya, hindi inilagay o pinosesan si Yusuf sa upuang metal. Ang taong kumuha ng kanyang pahayag ay si James Hart, kasama ang isang binata at babae, ang babaeng tumawag kay Yusuf. Yusuf Zop, nagkaroon na tayo ng mga transaksyon dati. May kaso ngayon na nangangailangan ng kooperasyon mo, nakangiting sabi ni James Hart. Kapitan Hart, kusa ba akong sasama kung ayaw kong makipagtulungan? Ngayon lang, si MS. Tinawag ako ni Amber sa telepono. Kung hindi ako sisipot, sabi niya babarilan niya ako hanggang mamatay. Natatakot ako sa babaeng yan, naiisip ko sana na makipagkaibigan sa kanya kamakailan lang, pero napakanerbyoso niya. Tuso rin si Yusuf. Alam niyang madaling masusuri ng mga pulis ang madalas niyang mga tawag kay Amber Vance.
Sa pagsasabi ng mga bagay na ito, balak niyang linisin ang pangalan ni Amber. Hindi niya kayang hayaang harapin ni Amber ang musika nang dahil sa kanya. Hindi tungkol kay Amber Vance ang tinatanong ko. Yusuf Zoc, ilang taon ka na at taga saan ka? Biglang naging matigas ang babae, ginampanan ang papel ng isang masamang pulis. Oh, ikaw pala. Hindi ba ikaw yung taong hulaan kung sino? Kaya, pulis ka. Oy, pero ang ganda naman ng boses mo. Akala ko isa ka sa mga yan, sabi ni Yusuf, sinusubukang mag-iwas ng tingin gamit ang biro. Dahil sa iritadong palo, hinampas ng babae ang mesa, manatili ka sa mga kaugnay na tanong. Nagtatanong ako, sumasagot ka. Sige, sige, huwag kang magmadali, sabi ni Yusuf Zoc nang may ngiti na nakangisi. Taga Yanggu County ako, Shandong, ang lugar kung saan nilabanan ni Wusong ang tigre, at ako ay 21 taong gulang na. 21 ka lang. Nagulat ang babae, mukhang mature ka na para sa edad mo. Oo, pakiramdam ko ay mga 40 na ang nasa puso ko, pagsang-ayon ni Yusuf Zoc sabay tango. Ano ang kasalukuyan mong trabaho, at saan ka nakatira? Patuloy na tanong ng babae. Nakatira ako sa villa ng dati kong amo, at ngayon ay mayroon akong tindahan ng mga antigo sa Ruiz Family Park na kasalukuyang nire-renovate. Nakatira ka sa villa ng dati mong amo. May-ari ka ba ng tindahan ng mga antigo? Medyo nagulat ang ilang tao, dahil ang impormasyong natanggap nila ay nagpapahiwatig na si Yusuf Zoc ay wala pang 2 buwan sa kabisera. Ano ang hanap buhay ng mga magulang mo? Singit ni James Hart para magtanong tungkol sa pinagmulan ng kanyang pamilya. Sumagot si Yusuf Zoc, parehong walang trabaho ang mga magulang ko, pumanaw na ang ina ko. Saan mo nakuha ang pera para sa pagbubukas ng tindahan? Sa pagkakaalam namin, nagkakahalaga ng ilang milyon, kung hindi man 10-10 milyon, ang pagbubukas ng tindahan doon, hindi ba? Nalilitong tanong ni James Hart. Tulad ng sinabi ko, nanunuluyan ako sa villa ng boss ko, lahat ng pera ay pinahiram niya sa akin. Ilang araw pa lang ang nakalipas, nagpadala siya sa akin ng 60 milyon mula sa Hong Kong. Bakit ka naman papahiram ng amo mo ng ganito kalaking pera? Tanong ng babae, na hindi naniniwala. Tiningnan ni Yusuf Zoc ang babae na parang tanga at sinabing, ipagpalagay na lang natin, kung mahal na mahal mo ako at hindi ka nagkukulang ng pera, hindi mo ba ako bibigyan ng ilang daang milyon para makapagsimula ng negosyo? Magseryoso ka, sabi ng babae, namumula ang mukha at tinitigan ng masama si Yusuf Zoc. Anong ginagawa mo noong ika-21, ngayong Lunes din? Putol ni James Hart para itanong ang pangunahing tanong. Noong ika-21, nasa Yanggu ako ng umaga at bumalik sa kabisera bago dumilim. Nakabalik ka na ba bago magdilim? Nagliwanag ang mga mata ng ilang tao. Oo, nakabalik ako bago dumilim, pagsang-ayon ni Yusuf Zoc sabay tango. At paano naman noong gabing iyon, saan ka galing, sino ang nakita mo? Patuloy na tanong ng babae. Gabi na, nasa ospital ako, may sakit ang tatay ko at inilipat sa Diten Hospital sa kabisera, at kung tungkol naman sa pakikipagkita sa kahit sino sa gabi. Nasa ospital ako, wala naman talaga akong nakilalang tao, umiling si Yusuf Zoc. Sa ospital, buong oras, kumunat ang noo ni James Hart. Kapitan Hart, kung wala ako sa ospital, ano kaya ang ginagawa ko? Kakalipat lang ng trabaho ng tatay ko ng gabing iyon. Sa taas at itaas na palapag, inaasikaso ang mga papeles, pagbili ng gamot, paghahanap ng serbisyo ng pasyente, at iba pa, naging abala ako hanggang hating gabi, at pagkatapos, natulog ako sa ospital. Sino ang makapagpapatunay na hindi ka umalis ng ospital? Tanong ng babae, magbanggit ka ng ilan. Ang duty nurse mula noong araw na iyon, at pati na rin ang aking ama, maituturing ba silang mga saksi? Sige, nandyan din pala yung lalaking iniligtas ko mula sa aksidente sa sasakyan kanina, nasa ospital din siya. Naroon ako kasama niya hanggang pasado 9:00 ng gabi. Gayunpaman, nabalitaan kong sangkot ako sa isang kaso. Anong kaso? Ako ay isang mamamayang masunurin sa batas, mapapatunayan ako ni Kapitan Hart, gumagawa lamang ako ng mabubuting gawa, hindi ako gumagawa ng masama. 2 araw pa lang ang nakalipas, may iniligtas ako mula sa isang aksidente sa sasakyan kagabi,
lahat ng tao sa ospital ay maaaring magpatotoo para sa akin. Wala namang malaking problema, uminom ka lang ng isang bote ng tubig. Magpahinga ka muna rito. Tumayo na si James Hart, tinulungan pa nga si Yusuf Zoc na tanggalin ang takip at iniabot sa kanya ang bote. Gayunpaman, habang inaabot niya kay Yusuf Zoc ang tubig, mabilis din niyang sinulyapan ang magkabilang kamay ni Yusuf Zoc. Ang pagpatay ng gabing iyon ay isinagawa gamit ang baril at, batay sa investigasyon sa pinangyarihan ng krimen, ang salarin ay isang eksperto na napakahusay sa paggamit ng mga baril, dahil binaril niya ang biktima hanggang sa mamatay gamit ang kontroladong mga putok. Karaniwan, ang mga taong bihasa sa paggamit ng baril ay may ilang kalyo sa kanilang mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 162, Lihim na Imbestigasyon. Si Yusuf Zoc ay naupo sa isang opisina kung saan may sofa, at ipinahiwatig din ni James Hart na maaaring magpahinga muna si Yusuf sa sofa. Kung kailan maaaring umalis si Yusuf, kailangan niyang maghintay para sa abiso. May awtoridad ang pulisya na ikulong si Yusuf sa loob ng 48 oras, kaya pagkatapos nilang tanungin si Yusuf, kinailangan pa rin nilang beripikahin ang lahat dahil may nagulat sa kanya, kaya kinakailangan ang masusing pagsusuri. Magdamag, dinala ni James Hart ang ilang case officer sa ospital. Kasunod ng lugar sa ward na inilarawan ni Yusuf, natagpuan nila si Felix Zoc sa silid ng ospital at ang maliit na nurse na si Paisley Kirk, at tinanong sila ng paisa-isa. Hindi nagtagal ang interogasyon, mga 15 minuto lamang, pagkatapos nito ay nakipagkita rin si James Hart sa doktor na nag-aalaga upang malaman lamang ang tungkol sa kondisyon ng pasyente, tagal ng pananatili sa ospital, at iba pa. Sa wakas, si James Hart at ang kanyang koponan ay pumunta sa ibang palapag, kung saan naroon ang driver na binanggit ni Yusuf na nailigtas niya. Pasado 8:00 na ng gabi, pero masigla ang kwarto ni Jade Cook ngayon dahil kaarawan niya. Nasa ospital ang mga magulang at kapatid ni Jade, nagdiriwang dala ang isang cake para kay Jade. Bago pa makapasok si James Hart at ang kanyang pangkat sa silid ni Jade Cook, hinarang sila ng isang binata at babae. Ang binata ay ang bodyguard at part-time driver ni Erasmus Cook, at ang babae naman ay ang bodyguard driver ni Anna Cook. Ang mga magulang ni Jade Cook ay parehong matataas na pinuno ng militar, kaya bawat isa sa kanila ay may dedikadong serbisyo at palaging may kasamang mga bodyguard 24 na oras sa isang araw. Dahil hindi nakasuot ng uniforme ng militar ang dalawang bodyguard, agad na inilabas ng babaeng kasama ni James Hart ang kanyang mga kredensyal nang sila ay pigilan at malamig na sinabi, "Tumabi kayo." Ang malinaw at maliwanag na mga kredensyal ay kumislap sa harap ng mga bodyguard. Sumulyap ang mga lalaki at babaeng bodyguard sa mga kredensyal at hindi sumuko. Nagtanong ang lalaking gwardya sa malalim na boses, "Ano ang kailangan mo?" "Nandito kami para tanungin si Jade Cook tungkol sa isang kaso." "At sino ka? Ano ang ginagawa mo? Pakita kayo ng mga ID ninyo." Utos ng babaeng opisyal. Matapos magpalitan ng tingin, halos sabay-sabay na inilabas ng mga bodyguard ang kanilang mga military ID, kung saan ang lalaki ay kabilang sa isang amphibious Marine Corps mula sa East Sea, at ang babae mula sa Inner Nine Boroughs, isang mas mahalagang kaakibat. Matapos makita ang dalawang kredensyal na ito, natigilan sina James Hart at ang kanyang koponan. Ano ang sangkot kay Jade Cook? Ano nga ba ang eksaktong nangyayari? Hindi pinansin ng babaeng gwardya si James Hart at ang kanyang pangkat, sa halip ay tumalikod at pumasok sa silid. Ilang segundo lang, muling bumukas ang pinto ng silid ng ospital, at lumabas si Erasmus Cook. Nakasuot din ng casual na damit si Erasmus Cook. Kapag nasa bahay o sa kabisera, halos palagi siyang nakasuot ng casual na damit, at tanging ang kanyang uniforme militar lamang ang suot niya kapag nasa trabaho. Kilala ang pamilyang Shepherd sa mahigpit na disiplina nito, bilang isang purong pamilyang militar. "Kumusta? Maaari ko bang itanong kung anong kaso ang kailangan mong maunawaan mula kay Jade Cook? Ano ang kinalaman ng aksidente niya sa isang kasong kriminal?" Inabot ni Erasmus Cook ang kanilang mga kamay at binati sila. "Maaari ko bang itanong kung sino ka?" Kahit hindi pa nakikilala ni James Hart si Erasmus Cook, agad niyang nahalata na isa itong sundalo, dahil sa matatalas nitong mga mata. "Ako ang ama ni Jade Cook." Hindi binanggit ni Erasmus Cook kung ano ang kanyang ginawa para mabuhay, dahil hindi naman ito kailangan.
Ganito kasi, maaaring may sangkot sa isang kaso ang isang lalaking nagngangalang Yusuf Zoc, at gusto naming tanungin si Jade Cook tungkol kay Yusuf. Yusuf Zoc, tila natigilan sandali si Erasmus Cook ngunit agad ding tumango at sinabing, tuloy kayo. Hindi niya hinadlangan ang investigasyon ngunit pinayagan niya si James Hart at ang kanyang pangkat na makapasok. Sa silid ng ospital, hinaypan na ni Jade Cook ang mga kandila at nakikipagkwentuhan at nagtatawanan sa kanyang kapatid na babae, habang ang kanyang ina ay naggaganchilyo ng bandana. Nagulat ang buong pamilya nang makita nilang pumasok si Erasmus Cook. Pulis yan. Nandito sila para tanungin si Jade tungkol kay Yusuf Zoc. Hindi naman tayo magiging problema rito, di ba? Sabi ni Erasmus Cook kay James Hart. Ayos lang, may ilang tanong lang kami at pagkatapos ay aalis na kami, paulit-ulit na iminuwestre ni James Hart gamit ang kanyang mga kamay. Oh, kung gayon, maupo ka muna. Gaano karami ang alam mo tungkol kay Yusuf Zoc? Sina Jade Cook, Anna Cook, at ang ina ni Jade Cook ay pawang labis na mausisa. Ganito ang sitwasyon, si Yusuf Zoc ay nasa ward na ito noong gabi ng ika-21 at nanatili ng ilang sandali, tama ba? Sa oras na ito, si James Hart pa lang ang nagsasalita, ang iba pang miyembro ng pangkat ng mga nag-iimbestiga ay natahimik na, dahil kahit ang isang hanggal ay nakikita na hindi pangkaraniwan ang pamilyang ito. Ang ika-21, sandali na nalito si Jade Cook, anong petsa ngayon? Sobrang nalilito ako sa kama. Alam ko, wala akong pasok sa trabaho noong ika-21. Oo, ng araw na iyon, kakalipat lang pabalik sa ospital ni na Yusuf Zoc at ng kanyang ama, at pumunta nga sila sa aming ward. Nandoon din ako, singit ni Anna Cook. Ngayon natatandaan ko na, tama, noong gabi ng ika-21 ay dumating si Yusuf. Anong oras siya umalis? Patuloy na tanong ni James Hart. Delaney, anong oras siya pumunta? Tumingin si Jade Cook sa kanyang kapatid. Naaalala kong umalis siya din nagtagal, at bumalik ako sa paaralan. Umalis ako ng alas 10, kaya mga alas 9 na siya, siguro mga alas 9 at alas 9:30. O pagkatapos ng alas 9:30, mga bandang oras na iyon. Pero anong nangyari sa kanya? Tanong ni Anna Cook na may pagtataka. Wala naman masyadong, nagtatanong lang kami. Dahil ganoon nga, hindi ka na namin guguluhin pa. Salamat sa inyong kooperasyon, nakangiting sabi ni James Hart, tumango sa lahat, at saka lumabas kasama ang kanyang koponan. Sinundan sila ni Erasmus Cook palabas hanggang sa pasilyo kung saan inabot ni James Hart ang kamay niya at sinabing, salamat sa inyong kooperasyon. Walang problema, ginagawa lang namin ang aming tungkulin, pero maaari ko bang itanong kung ano nga ba ang nangyayari? Tanong ni Erasmus Cook. Ito ang nangyayari. Ilang araw na ang nakalipas sa isang distrito malapit sa bayan sa Haijan, nagkaroon ng panununog, at 6 na tao ang namatay sa pinangyarihan. Kaninang hapon may nagulat na si Yusuf Zoc ang tunay na salarin sa likod ng pagpatay sa 6 na taong iyon, kaya nagsasagawa kami ng mga paunang pagbisita at investigasyon, paliwanag ni James Hart. Naiintindihan ko, tila naunawaan ni Erasmus Cook, hindi maaaring si Yusuf iyon, hindi ba? Kada rating niya lang sa kabisera mula sa Shandong ng araw na iyon, at ako ang nag-ayos ng kanyang pagbabalik. Namatay ang mga tao ng gabing iyon. Oo, tumango si James Hart. Bueno, sundin mo lang ang mga regulasyon sa iyong investigasyon, pahayag ni Erasmus Cook. Sige, pagkatapos ng isa pang pakikipagkamay kay Erasmus Cook, isinama ni James Hart ang kanyang koponan at umalis. Gayunpaman, paglabas niya ng ospital, agad niyang tinawagan ang opisina, at inutusan silang palayain si Yusuf Zoc. Pagkatapos tapusin ang tawag, ipinahayag ng babaeng opisyal ang kanyang pagkalito, bakit siya pinakawalan. Hindi pa namin tapos ang investigasyon namin. Hindi ba dapat din nating tingnan ang bayan niya? At nariyan ang kaso ng pinsala ng kanyang ama. Sino ang gumawa niyan? May kaugnayan kaya ito sa 6 na taong iyon? May posibilidad ba na ito ay isang pagpatay na may layuning maghiganti? May mga saksi si Yusuf, ang nurse sa ospital, ang doktor na nag-aalaga sa kanyang ama, at ang pamilyang shepherd na pawang makapagpapatunay sa kanyang presensya sa ospital ng gabing iyon. Gayun din, walang kalyo sa mga kamay si Yusuf, na nagpapahiwatig na hindi siya eksperto sa baril. Sa pagsusuri ng mga katotohanan ito,
maaaring pansamantalang ipas siya na hindi siya maaaring magreklamo, paglilinaw ni James Hart. Pero marami pa ring pagdududa, lalo na tungkol sa kanyang ama. Sino ang magiging ganito kalupit para saktan siya? Si James Hart, na may kislap sa kanyang mga mata, ay nagsabi, unti-unti nating susuriin ang mga pagdududa. Pero sa ngayon, palayain muna natin siya. Kung siya ay nagkasala, ang pagpapalaya sa kanya ngayon ay maaaring magpagulat sa kanya at magbibigay daan sa amin na mas epektibong sundan siya. Samantala, sa ospital, pumunta ang ama ni Jade Cook sa pasilyo para makipag-usap, na tila tungkol din kay Yusuf Zoc. Nag-iisip ang mag-asawa kung magtatanong pa o hindi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 163, ang bagong bodyguard ni Mia. Alas 10 ng gabi, minamaneho ni Yusuf Zoc ang kanyang Land Rover, at si Amber Vance naman ang nagmaneho ng kanyang Audi. Sunod-sunod silang umalis ng Haijan, nang hindi nagtawagan sa isa't isa. Walang kotseng mabilis ang pagpapatakbo, habang si Amber Vance ay nakasunod ng malapit sa Land Rover sa unahan. Pagkalipas ng halos kalahating oras, magkatabing huminto ang dalawang sasakyan sa labas ng isang kalapit na western restaurant, at pagkatapos ay sabay silang umakyat sa taas. Kumuha ka ng bagong phone card, at huwag na nating gamitin ang mga lumang telepono para makipag-ugnayan sa isa't isa sa hinaharap. At saka, kinuha na rin nila ang telepono ko dati, pwede kayang may nilagyan sila ng parang listening device dito. Bulong ni Yusuf Zoc. Siya. Biglang tumahimik si Amber Vance, saka lumapit sa tainga ni Yusuf Zoc, at nagsalita sa boses na tanging siya lang ang nakakarinig, nasaan ang telepono mo? Naiwan ko sa kotse, nagkibit balikat si Yusuf Zoc at sinabing. Nako, nang marinig na naiwan ang telepono sa kotse, nakahinga ng maluwag si Amber Vance at sinabing, posible iyon. Mamaya, itapon mo na ang kasalukuyan mong telepono at palitan mo ng bagong device ang card. Sige. Pero wala bang paraan para mabantayan ang mga tawag ko sa pamamagitan lang ng pag-alam sa numero ng telepono ko nang hindi kinakailangang magkabit ng listening device? Nag-aalalang tanong ni Yusuf Zoc. Meron, tumanggo si Amber Vance at sinabing. Mayroong isang uri ng software na maaaring i-embed sa iyong SIM card na nagbibigay daan, kahit na magpalit ka ng telepono, na ma-intercept ang mga tawag at text message anumang oras. Kung gayon dapat ko ring palitan ang phone card ko. Hindi maraming nakakaalam ng numero ko, kaya hindi naman magiging mahirap kung ililipat ko pa ito sa bago. Medyo natakot si Yusuf Zoc. Kung naharang ang mga tawag niya, maaaring masira ang lahat. Ma'am, habang nag-uusap sila, naupo na sila sa kani-kanilang mga upuan sa western restaurant. Umorder si Yusuf Zoc ng dobleng porsyon ng steak at isang mangkok ng Italian pasta. Steak lang ang hiniling ni Amber Vance. Walang kinalaman ang mga taong yan sa'yo, di ba? Habang kumakain, bahagyang itinaas ni Amber Vance ang kanyang ulo, nagkunwaring walang pakialam na sumulyap kay Yusuf Zoc, kahit na sa totoo lang ay nag-aalala siya, nag-aalala na ang mga pagkamatay ay maaaring may kaugnayan kay Yusuf Zoc. Kung ganoon nga ang sitwasyon, mababaliw na siya. Walang koneksyon, huwag mo nang masyadong isipin yan. Marami na akong na-offend na tao. At dahil hindi na nila ako kayang pakisamahan ngayon, gumagamit na sila ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan, umiling si Yusuf Zoc. Ang mga ganitong bagay ay hindi kailanman maaaring aminin kahit kanino, at bukod pa rito, talagang hindi niya iyon kagagawan. Mabuti naman. Halatang nakahinga ng maluwag si Amber Vance. Abala si Yusuf Zoc, kaya hindi siya masyadong nagsalita ngayong gabi at walang balak na asarin si Amber Vance. Ramdam ni Amber Vance na nababagabag si Yusuf Zoc, ngunit hindi niya alam kung paano ito aaliwin, kaya tahimik na lamang niya itong samahan. Nakakaramdam din ng lungkot ang dalagang ito ngayon. Pagkatapos ng hapunan, habang pababa sila ng hagdan, hindi namamalayang nahawakan ni Yusuf Zoc ang braso niya, na nagpapula sa mukha niya. Naisip niya na sa paggawa nito, mapapapasaya niya ng kaunti si Yusuf Zoc. Sandaling tumigil ang katawan ni Yusuf Zoc, at sumulyap sa kanya. Iniwas ni Amber Vance ang tingin, nagkunwaring hindi niya napansin ang tingin nito. Pupunta ba ako sa bahay mo mamayang gabi? Biglang bulong ni Yusuf Zoc. Nabigla si Amber Vance nang biglang itinanong ito ni Yusuf Zoc sa kanya, kaya natarante siya at binawi ang braso, sabay sabing,
para saan ang gusto mong puntahan sa bahay ko? Biro lang yan sa'yo, natatawang sabi ni Yusuf Zoc, sabay hila sa braso niya patalikod at sinabing, may iniisip lang ako kanina. Salamat sa araw na ito, pero dapat ka ring kumuha ng 2 telepono, isa para sa publiko at isa pang pribadong linya para makontak ako. Sige, bumili na tayo ngayon. May alam akong tindahan ng telepono na bukas pa rin ng ganitong oras. Masayang sabi ni Amber Vance. Sige, ikaw na ang manguna, Miss Flor. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Tara na, si Amber Vance, na kiniliti sa panunokso ni Yusuf Zoc, ay nanguna sa daan, nauuna sa pagmamaneho ng may masiglang loob. Pagkalipas ng ilang minuto, dumaan ang sasakyan ni Yusuf Zoc sa Siyuan Bridge sa Chaoyang, at bumagal siya, ibinaba ang bintana, at itinapon ang kanyang telepono, kasama ang SIM card na nasa loob nito, sa ilog sa ilalim ng tulay. Sa katunayan, direktang itinapon ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono, sa ilog, para maging eksakto. May bug man o wala ang telepono, kailangan niya itong palitan, baguhin ang lahat. Maswerte rin siya na hindi hinalughog at kinuha ang mga susi ng kotse. Kung oo nga, malamang ay pinaghihinalaan pa niya na may nakakabit na listening device sa kotse niya. Lumaki si Amber Vance sa kabisera, kaya pamilyar na pamilyar siya sa lokal na lupain. Kahit gabi na, sinamahan pa rin niya si Yusuf Zoc sa isang malaking tindahan ng telepono na bukas tuwing gabi, na nagbebenta ng lahat ng uri ng tatak ng mobile phone. Hindi masyadong mahilig si Yusuf Zoc sa mga usong mobile phone. Naniniwala siya na hanggat ang isang telepono ay kayang tumawag at tumanggap ng mga tawag at magpadala ng mga text message, at may sapat na mahabang buhay ng baterya, sapat na ito. Kaya naman, bumili siya ng 3 cellphone. Ibinigay niya ang isang Samsung kay Amber Vance, at sa dalawa pa, ang isa ay isang Samsung smartphone, ngunit mayroon ding teleponong pangmilitar na may napakalaking baterya, mahigit 10,000 mAh, na kayang tumagal ng kalahating buwan, o kahit isang buwan kapag naka-standby. Sa Megastore, nagbebenta rin sila ng mga phone card nang hindi na kailangang magparehistro ng totoong pangalan, kaya parehong nakakuha ng mga bagong numero sina Yusuf Zoc at Amber Vance. Nakatanggap si Yusuf Zoc ng 2 bagong numero, isa para sa mga panlabas na contact, at ang isa naman ay plano niyang gamitin para sa mga panloob na contact. Alas 11 ng gabi, matapos makaalis si Amber Vance, sumulat si Yusuf Zoc ng isang text message sa kanyang teleponong pangmilitar, at inilagay ang mga numero ng telepono mula sa kanyang memorya, at ipinadala ito sa maraming tatanggap. Naging pambihira ang kanyang memorya matapos makuryent, kaya lahat ng numero mula sa kanyang phonebook ay nasa kanyang isipan lamang. Kabilang sa mga contact sa kanyang teleponong militar ay sina Flor Carson, Samuel Ross, Peeler, Dream Morrow, Jerome Hart. Ang mga taong ito ay plano niyang kontaken sa pamamagitan ng isang internal na linya sa hinaharap, gamit ang isang hiwalay na numero. Pagkatapos, gamit ang smartphone, inilagay niya ang mga numero para kina Miles O'Brien, Jade Cook, Everest Zoc, Mia, Ruth Wilcox, at iba pa, at pinapadala ang mga mensahe kasama ang kanyang pangalan at numero ng telepono. Matapos may padala ang 2 mensahe, magkasunod na tumunog ang kanyang 2 telepono, dahil karamihan sa mga nakatanggap ay nag-reply na sa kanyang text, nagtatanong kung bakit bigla siyang nagpalit ng numero. Ang tanging masasabi lang ni Yusuf Zoc ay nawala ang kanyang telepono at hindi na binanggit ang iba pang mga dahilan. Hindi na siya bumalik sa ospital, sa halip, ipinaalam niya kay Felix Zoc na ligtas na siya at pagkatapos ay bumalik sa villa ni Ruth Wilcox. Plano niyang bumalik at linawin ang kanyang isipan. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay nang makarating siya sa villa ni Ruth Wilcox, bago pa man siya makapasok sa bakuran, nakita na niyang nakabukas ang mga ilaw sa loob. Kasabay nito, nang makita ng mga tao sa loob ng villa ang isang sasakyang papalapit, 2 indibidwal ang sabay na lumabas, 2 babae, at tumayo sa pangunahing gate. Ang isa ay isang babaeng nasa edad 40 na may maikling buhok, mukhang may kakayahan. Ang isa naman ay nasa edad 20 anyos, maikli rin ang buhok, nakasuot ng batang katad, at mukhang isang western cowgirl. Nagmaneho si Yusuf Zoc papasok sa looban at pinatay ang sasakyan nang huminto ito, saktong tumunog ang kanyang telepono noon. Tawag iyon mula kay Mia.
Sinagot niya ang tawag at tumingin sa mga bintana ng sala na mula sahig hanggang kisame. Nakapamulsa si Mia sa sofa, suot ang pantulog na damit pantulog, humihigop ng juice. Tila napansin niya na nakatingin sa kanya si Yusuf Zoc, kaya ikinumpas niya ang braso nito para salubungin ito. Nang makonekta ang tawag, nagtanong si Yusuf Zoc, ano ang problema? Sa kanila na ang kasunduan. Kinuha ng pinsan ko ang mga bodyguard na ito para sa akin. Hindi pa sila nasusubukan, at gusto kong suriin mo sila ng mabuti. Kung kaya nilang makipag-sparring sa iyo nang hindi natatalo, pananatilihin ko sila. Kung katulad sila ng mga huling bodyguard, pwede na silang umalis. Siyempre, hindi ito libreng pagsusuri. Nako, may sorpresa tungkol kay Batang Ruth. Kung hindi ka tutulong, wag na. Oops, ibaba mo na ang tawag. Nang hindi binibigyan si Yusuf Zoc ng pagkakataong magsalita, alam ng dalaga na sa pagbanggit lamang kay Ruth Wilcox niya ito makukumbansi, kaya't inihagis niya ang pain. Natulalang nakatitig si Yusuf Zoc sa telepono at nagngalit ang mga ngipin sa galit. Kailangang harapin ang babaeng ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 164, Telekinesis. Nangingibabaw sa lahat si Ruth Wilcox ay parang batong lumulubog sa karagatan simula nang pumunta siya sa Estados Unidos, walang kahit anong balita, at ang tanging nagawa na lang ni Yusuf Zoc ay humingi ng tulong kay Mia para malaman ang tungkol sa kamakailang sitwasyon ni Ruth. Siyempre, si Mia rin ang nagsilbing tagapamagitan sa pagitan nila ni Ruth sa panahong ito, kasama na ang pagbabahagi ng mga salitang sinabi ni Ruth kay Yusuf Zoc noong huling beses na nag-usap sila sa telepono. Sinabi ni Ruth kay Yusuf na maayos lang siya, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya, umaasa rin siya na mabilis na lumaki si Yusuf. Hindi gaanong maraming salita ang napalitan, ni hindi niya ipinahayag ang kanyang pananabik, ngunit ramdam ni Yusuf na tunay na hinahanap-hanap siya ni Ruth. Gayunpaman, hindi siya makabalik, posibleng dahil sa mga isyu sa clan, ang kanyang lolo, bukod sa iba pang mga kadahilanan, ay hindi siya makakabalik sa maikling panahon. Bukod pa rito, kung babalik siya ngayon, tiyak na ituturing siyang kaaway ng CEO ng Ferreni Subsidiary Company. At para saan siya babalik? Para lang palihim na makipag-romansa kay Yusuf Zoc. Kaya, hindi siya makahanap ng maayos na dahilan. Si Mia ang matchmaker, at alam ni Yusuf na hindi siya makakatanggi. Siyempre, dahil kaibigan niya si Mia, hindi problema ang pagtulong dito. Tahimik siyang nakaupo sa kotse ng halos 1 minuto bago dahan-daang lumabas. Gayunpaman, ang dalawang babaeng nakatayo sa pasukan ay nagpakita ng matalas na aura pagkalabas nila ng kotse, parang mga treasure sword na handang bunutin, na agad na sumugod sa kanya. Ikaw siguro si Mr. Zoc, unang nagsalita ang matandang babae. Oo, tumanggo si Yusuf. Sabi ni Misto kung gusto mong pumasok, pwede ka raw, pero kailangan mo kaming talunin. Kung hindi, hindi ka napapayagang tumira rito sa hinaharap, patuloy ng babae. Naiintindihan ko. Kung gayon, patawarin mo kami sa aming kabastusan. Matapos sulyapan ng matandang babae ang nakababatang nakabota, biglang sumugod ang babaeng nakabota patungo kay Yusuf nang may napakabilis na bilis, parang isang mabilis na anino, na nagdulot pa ng malakas na tunog habang gumagalaw ito. Nakakita si Yusuf ng isang binti, isa na sumibol na parang tungkod na humahampas patungo sa kanyang ulo. Ang dalagang ito ay mahusay sa paggamit ng kanyang mga binti, may mahusay na teknik, at napakabilis at may matinding kapangyarihan. Gayunpaman, kahit gaano siya kabilis at kalakas ang kanyang pagsabog, at kahit na mas mahusay ang kanyang mga galaw kaysa sa karamihan, si Yusuf ay may telekinesis. Malinaw na nakuhanan ng kanyang telekinesis ang direksyon ng mga sipa ng babae, at kaya pa niyang pabagalin ang bilis ng pagsipa nito, na parang nagpapabagal sa isang umiikot na disk. Ang pakiramdam na iyon ay kakaiba, na para bang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at lahat ng nilalang ay nasa loob ng kanyang telekinesis. Marahil hindi siya ang pinakamalakas, ni wala siyang anumang walang kapantay na mga pamamaraan o martial arts, ngunit sa telekinesis, gaano man kabilis o kalakas ang galaw, tila walang kwenta ang lahat, dahil nakikita niya ang mga kahinaan ng kalaban, kahit ilang beses pa, habang umaatake ang mga ito. Kahit hindi siya marunong ng martial arts, kaya pa rin niya ang sarili niya,
lalo na't alam niya ang martial arts. Kasabay ng isang putok, nagluhod siya gamit ang magkabilang tuhod, iniiwasan ang mabilis na binti ng babae. Kasabay nito, mabilis siyang gumanti ng atake, mabilis na sumuntok at umatras ng kasing bilis, tinamaan ang loob ng hita ng babae, hindi kalayuan sa pribadong bahagi nito. Ito ang kanyang kahinaan, at ang anggulo ni Yusuf ay mapanlinlang at ang kanyang atake ay mabilis. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, nang dumaan ang hita ng babae, yumuko ang kanyang tuhod, at bumagsak siya sa lupa. Pero nang madapa siya, mabilis na bumangon ang babae. Siyempre, tumalon siya, ngunit nanginginig ang isa sa kanyang mga binti, at patuloy siyang umatras. Si Mia, na hindi napapansin, ay nakatayo na ngayon sa harap ng French window, hawak ang kanyang juice at masayang nanonood. Nagulat ang matandang babae, mas naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya nang humakbang siya ng 2 hakbang palapit, nakatayo sa tabi ng nakababatang babae. Ginoo, magaling makipaglaban si Zoc, mahinang sabi ng matandang babae. Binubula mo ako, ang nakababatang kapatid na babae ang nagpanalo sa akin, sabi ni Yusuf Zoc, habang nakakuyom ang mga kamao bilang pasasalamat. Huwag kang mayabang, Tara na ulit. Tila hindi kumbinsido ang dalaga, at kahit nanginginig pa rin ang kanyang binti, napupukaw ang kanyang galit. Hindi na niya hinintay na magsalita ang matandang babae at muling sinugod si Yusuf Zoc. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang kanyang mga binti, dahil ang isa sa mga ito ay namamanhid at hindi na makaatake, kaya't ginamit na lamang niya ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, ang bilis ng mga kamao ay malinaw na mas mabagal kaysa sa mga binti. Mahusay siya sa mga teknik sa binti, na mas mabilis kaysa sa kanyang mga kamao, hindi niya talaga kabisado ang mga galaw ng kamao. Whoosh! Kahit mabagal ang suntok, ang lakas nito ay sapat na para matamba ang isang matanda. Sa pagkakataong ito, si Yusuf Zoc ang umatake sa opensiba. Halos bago pa man tuluyang maiunat ng dalaga ang kamao nito, umugoy ang katawan nito, at sumugod siya paarap. Nakakagulat na hinawakan ang baywang ng dalaga at mabilis na isinagawa ang isang malakas na suntok sa likuran. Boom! Medyo maingat si Yusuf Zoc sa kanyang galaw. Masasabing mahusay ang kanyang kontrol. Nang bumagsak ang babae sa lupa, lumapag ito sa kabila ng daan ng bato, at bumangga sa lupa ng isang taniman ng mga bulaklak. Kung hindi, kung nataman siya ng mga bato, baka napaubo siya ng dugo at nagtamo ng mga panloob na pinsala. Isang mahinang sigaw ang umalangaw-ngaw sa sandaling iyon. Pagkabagsak pa lang ng dalaga sa lupa, sinimulan na agad ng matandang babae ang pagsipa sa sentido ni Yusuf Zoc. Ang dahilan kung bakit mabilis na nakitungo si Yusuf Zoc sa nakababatang babae ay dahil naramdaman niyang malakas ang nakatatanda, makapangyarihan ang aura nito, at hindi siya gaanong naiiba kay Jerome Hart. Dapat malaman ng isang tao na si Jerome Hart ay may chi sa loob niya. At ang matandang babaeng ito ay mayroon ding globo ng chi sa loob niya. Bagamat napakahina nito, halos hindi mahahalata, kung mayroong chi sa loob ng katawan, malamang siya ang tinatawag ng mga alamat na isang martial artist na may internal strength. Alam ni Yusuf Zoc ang pagkakaiba ng internal at external martial arts. Nililinang ng mga internal martial artist ang kanilang hininga, habang sinasanay naman ng mga external martial artist ang kanilang mga kalamnan, buto, at balat. Walang chi ang nakababatang babae, kaya isa siyang external martial artist. Ang matandang babae ay may chi, na nagmamarka sa kanya bilang isang internal martial artist, kaya hindi niya ito pananggahasan na maliitin. Maingat niyang pinagmasdan ang mga galaw ng matandang babae. Nang sumipa siya sa tamang sandali patungo sa sentido nito, mabilis na gamulong si Yusuf Zoc sa lupa, pagkatapos ay tumalon at umatras. Matapos hindi makasipa, hindi na binalak ng matandang babae na bitawan si Yusuf Zoc at nagpatuloy sa paglapit gamit ang kakaibang galaw ng paa. Biglang napagtanto ni Yusuf Zoc na sa kanyang mga galaw ng paa, kakaunti lang ang butas na nagagawa ng babae. Siyempre, ito rin ang nagpasiklab sa kanyang mapagkompetensyang espiritu, gusto niya talagang sukatin ang sarili niyang lakas sa pakikipaglaban para makita kung matatalo niya ang ganitong uri ng internal martial artist na nasa antas ng baguhan. Sa katunayan, ang matandang babae ay malamang nasa antas ng baguhan lamang, hindi kabilang sa malalakas na nagsasagawa ng internal martial arts, lalo na ang pinakamalakas.
Whoosh! Gumamit ang nakababatang babae ng mga kamao, na umungal ng may lakas. Nakaiwas si Yusuf Zoc sa pamamagitan ng pagkiling ng kanyang ulo at sumuntok patungo sa isang butas, ngunit ang reaksyon ng babae ay napakabilis. Nang makita ang suntok ni Yusuf Zoc, mabilis siyang nakaiwas. Sumablay ang suntok ni Yusuf Zoc, at ang dalawa ay lubusang naglaban. Samantala, naramdaman din ni Yusuf Zoc ang paglakas ng babae. Ang lakas ng kamao niya ay 40% kasing lakas ng sa kanya, at malinaw na hindi pa niya nagagamit ang buong lakas niya. Pagkatapos ng mga 6 o 7 galaw, tumama ang kamao ng babae sa tadyang ni Yusuf Zoc, at ang matinding sakit ay muntik nang magkumbulsyon kay Yusuf Zoc. Gayunpaman, gumanti rin siya sa leeg niya, at halos matambo siya sa lupa dahil sa napakalakas nitong suntok. Whoosh! Sabay na tinamaan ang dalawa, pagkatapos ay sabay na umatake. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay kalahating beat na mas mabilis si Yusuf Zoc. Bago pa man tuluyang maiunat ng babae ang kanyang braso, naiwas ng kamay nito ang braso niya, at bumangga ito sa katawan niya. Whoosh! Napatalsik ang babae ng halos kalahating metro sa ere at napaungol ng lumapag. Muntik na siyang mapaupo sa lupa pero mabilis din siyang nakabangon at nagpatuloy sa pagtakbo. Tumigil ka na, tama na yan. Wala kang laban sa akin. Mabilis na umatras si Yusuf Zoc. Pagkatapos ng mga 10 galaw, nasukat na niya ang kanyang katawan. Walang kapantay ang lakas niya para sa kanya. Maaaring mas mabilis siya, ngunit sa pamamagitan ng telekinesis, maaari niyang mahulaan at maunahan ang kanyang kalaban. Telekinesis, ang Panginoon ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 165, ang tinig mula sa karagatan. Tumigil ka, tama na. Pagpapahinto ni Yusuf Zoc, at lumabas si Mia mula sa sala. Nang makitang lumabas si Mia, ang matandang babae na tila handa pa ring lumaban at ang dalagang nababalot ng putik ay agad na lumapit kay Mia, bahagyang yumuko, ngunit wala sa kanila ang nagsalita. Ang galing niyong dalawa, ang dami na ninyong na-sparring na rounds kay Yusuf. Yung nauna, nako ni Yusuf sa isang galaw lang. Ipapakilala kita. Ito si Yusuf Zoc, kaibigan ko. Umarte si Mia nang may katandaan sa pagkakataong ito, nagbibigay ng pampalakas ng loob sa halip na umakto na naiinis. Kahit nagbiro siya sa telepono tungkol sa pagtanggal sa isang tao kung hindi nito kayang talunin si Yusuf, hinding-hindi siya kukuha ng bodyguard at pagkatapos ay tatanggalin ang mga ito dahil lang sa hindi nito kayang talunin si Yusuf. Yusuf, ito ang ina ni Ross, at ito rin si Sarah. Nagpatuloy si Mia sa pagpapakilala. Salamat po, Ginoong Zoc, sa pagpapakita ng awa, yumuko ang ina ni Ross at si Sarah kay Yusuf, tanda ng paggalang sa malalakas. Kahit na nababalot ng putik si Sarah, hindi niya sinisi si Yusuf dahil wala naman siyang dahilan para gawin iyon. Bagamat babae siya, isa rin siyang bodyguard, at bahagi ng trabaho niya ang pagiging rough dito. Hindi siya maaaring magkimkim ng sama ng loob dahil lang sa natalo siya sa isang mas mahusay, nariyan ang kanyang propesyonal na integridad. Pasensya na kung medyo nahirapan ako ngayon. Kayo lang talaga ang pinakamatinding kalaban na nakasalubong ko, kaya kinailangan kong ibigay ang lahat. Alam ni Yusuf kung paano makihalubilo sa mga tao at kung ano ang sasabihin. Agad na napawi ng kanyang mga salita ang anumang pagkailang dahil sa kanilang pagkawala, na parang naglalagay siya ng mataas na sombrero sa kanila, pinupuri niya sila. Sige, pumasok na tayo sa loob at mag-usap. Hindi ka ba ilang araw nang wala, Yusuf? Napansin kong maalikabok na ang T-machine, reklamo ni Mia, tumalikod at naglakad pabalik sa loob. Umuwi na ako, kakabalik ko lang, sumunod si Yusuf sa kanya at sinabi. Umuwi ka na, di ba? Ano bang masaya doon? Magkwento ka nga. Hindi ko alam kung saan pupunta nitong mga nakaraang araw. Pagbalik sa sala, sumiksik si Mia sa sofa, habang ang ina ni Ross at si Sarah ay parehong umupo sa pasilyo. Naupo si Yusuf sa tapat ni Mia at ngumiti, sa bayan ko, nariyan ang Jingyang Ridge, ang malalaking tigre, at pati na rin sina Wusong at Kehlani Ruiz. Wow, ang bahay mo pala ay galing sa mga outlaws of the marsh. Pinalabis ni Mia ang kanyang reaksyon. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kumusta na si MS? Ano ang ginagawa ni Wilcox ngayon?
May balita ba mula sa kanya? Hindi naman talaga masyado. May namiss lang siya, tapos ibinigay niya sa akin ang numero ng teleponong ito, hinihiling na ipasa ko raw para makausap niya ang taong iyon, sabi ni Mia na may pilyong ngiti. Ano? Agad na napatayo si Yusef nang marinig ang mga sinabi ni Mia. Ano ang numero? Huminga ng malalim si Yusef at nagtanong. Mga benepisyo. Inilahad ni Mia ang kanyang kamay. Kailangan mo muna akong suhulan. Saka ko lang ibibigay sa iyo ang numero ng telepono. Anong klaseng mga benepisyo ang gusto mo? Tanong ni Yusef na may halong tawa at kawalan ng pag-asa. Ano pa nga ba ang mahihiling mo sa akin, kung alam mo namang wala akong pera? Hehe, hindi naman talaga malaking benepisyo iyon. Ay pangako mo sa akin ang isang bagay, at ibibigay ko sa iyo ang numero niya, natatawang sabi ni Mia. Ayos lang ang kahit anong hindi pagpatay, paglabag sa batas, o pagnanakaw, kahit ang pakikipagtalik sa iyo ay hindi problema. Paf, halos mabulunan si Mia sa sarili niyang laway sa sinabi ni Yusef. Itong si Yusef, nang hindi isinasaalang-alang na may iba pa sa paligid, ay basta nang ahas na magsalita ng kahit ano. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Namula si Mia at tinitigan si Yusef, pagkatapos ay humarap sa ina ni Ross at kay Sarah. Ina ni Ross, Sarah, bakit hindi kayo umakyat sa itaas at magpahinga? Kailangan kong makausap si Yusef ng ilang sandali. Opo, sabi ng ina ni Ross nang may pidgel ng ngiti, at pumayag naman si Sarah, na gustong maligo kanina pa. Paano siya maliligo kung hindi pa nagre-retiro ang amo niya sa itaas? Siyempre, sinulyapan din niya sina Yusef at Mia, pinakikinggan ang kanilang mga interaksyon, na nagpapahiwatig na ang relasyon ni Mia at Yusef ay talagang kakaiba. Matapos panoorin ang dalawa na umakyat sa hagdan, lumingon si Mia kay Yusef nang may nanunuyang tingin. Mag-ingat ka sa kung paano ka magsasalita sa hinaharap. Sige, nawala lang sa isip ko, paulit-ulit na tumango si Yusef, ang mukha ay puno ng pagsang-ayon. Sa pagitan niya at ni Mia, pinapayagan ang lahat ng biro, ngunit dahil may iba pang mga biro na maaaring maging sobra na. Ang iba ay maaaring walang masabi, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring isipin nila. May cocktail party akong aasikasuhin bukas ng gabi. Ikaw ang magiging kasama kong lalaki at sasamahan kita. Hindi naman dapat kalabisan ang maliit na kahilingang iyan, di ba? Walang problema, hindi naman problema yon. Bilisan mo at sabihin mo sa akin si MS. Numero ni Wilcox, sabik na sagot ni Yusef. Bueno, ay dahil mo itong numero, kinuha ni Mia ang kanyang telepono, binasa ang numero ni Ruth Wilcox, isang serye ng 11 digit na hindi kabilang sa anumang kilalang serye. Habang binabasa ito ng malakas ni Mia, ginagamit na ni Yusef ang kanyang Samsung smartphone para i-dial ang numero ni Ruth Wilcox. Nang matapos si Mia, nasagot na ang tawag. Pagkatunog ng telepono, tumayo si Yusef Zoc at naglakad palabas. Sumimangot si Mia at sinabing, natatakot pa rin akong makinig, no? Sa unang ring pa lang, walang sumagot sa tawag. Sa ikatlong ring, wala pa ring sumasagot. Sa ikapitong ring pa lamang sinagot ang tawag, at kasabay nito ay isang boses ang narinig na ikinabalisa at ikanalitaw ni Yusef, Yusef, ikaw ba iyan? Malinaw at mahina ang boses, ngunit may bahid din ito ng kaba, at nakarinig pa si Yusef ng bahagyang pagkahiga. Ako ito, ngumisi si Yusef at sinabi. Nasa hardin ako noon, at tumakbo ako papasok nang marinig ko ang telepono, at naiwan si Lolo mag-isa sa hardin. Natatawa rin si Ruth Wilcox. Kumusta ang kalusugan ng lolo mo? Tanong ni Yusef. Hindi naman masama, ang silver needle techniques ng pamilya Hart ay talagang maalamat, si Lolo ay naging matatag nitong mga nakaraang araw, at masigla. At ikaw, ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Yusef. Ayos lang din ako, kaso. Kaya lang, nag-alangan si Ruth, gusto ko lang bumalik. Bulong niya. Bago ang Spring Festival, bibisita ako sa Estados Unidos. Huminga ng malalim si Yusef at sinabing, pwede ka ba talagang sumama? Tanong ni Ruth, gagawin ko talaga. Kung gayon halika, hindi magbabago ang numerong ito, tawagan mo ako kapag nagbago ka na. Paulit-ulit siyang tumango, hindi mapagkakamalan ang kanyang kagalakan. Sige, pagkatapos magsalita ni Yusef, natahimik sila sa telepono,
nakinig lang sa paghinga ng isa't isa ng ilang sandali. Pagkalipas ng halos 1 minuto, si Ruth na ang bumasag sa katahimikan, ayos ka lang, di ba? At ang pamilya mo, kumusta si Sarah? Ayos lang, nami-miss lang talaga kita. Ako, ganun din ang nararamdaman ko. Pero ako, hindi ako makakabalik, hindi ako papayagang umalis ni Lolo, at kahit hindi ako nagtatrabaho, opisyal pa rin akong nasa head office, at kung babalik ako, baka may kabahan, naiintindihan mo naman, di ba? Naiintindihan ko. Ruth, sino ang tumatawag sa iyo? Noon lang, narinig ni Yusef ang isang boses sa kabilang linya, isang baritone, puno ng sigla. Kaibigan ko yan galing sa mainland, Lolo, huwag kang gumalaw, pupunta ako dyan agad. Yusef, hindi na ako makapagsalita, nandito na si Lolo, tandaan mo ang sinabi mo lang, tandaan mo ang sinabi mo sa akin dati, huwag mong kalimutan, kailangan ko nang ibaba ang telepono, ako. Namimiss kita, beep beep beep, tinapos ni Ruth ang tawag, habang si Yusef ay nakatayong mag-isa sa bakuran, nawawala sa iniisip. Hindi napigilan ng malawak na distansya ang pananabik ng alinman sa kanila, bagkus, nagdulot ito ng magandang hangarin sa kanilang dalawa na magsama muli. Tumangala si Yusef sa langit, ngunit ang kanyang mga iniisip ay lumipad na sa kabila ng karagatan. Mia, pwede bang magpadala at tumanggap ng mga text message sa wikang Chino ang cellphone ni Ruth? Maya-maya, hindi lumingon si Yusef at marahang nagtanong. Sus, paano mo napansin, wala akong ingay? Sigaw ni Mia, na parang magnanakaw na nahuli sa akto, at tumalon papunta sa likuran ni Yusef at bulalas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 166, ang uwak ay maaaring magligtas ng mga buhay. Hindi makapagpadala o makatanggap ng mga text message na Chino ang telepono ni Ruth dahil hindi China Mobile o Unicom ang network niya, kaya kung padadalhan mo siya ng mga text na Chino, puro kalokohan lang ang nakukuha niya. Pagbalik sa sala, muling sumandal si Mia sa sofa at tinitigan si Yusef ng may pagtataka. Sa kabila ng kanyang malaking pangangatawan, hindi niya kailanman alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang kahihiyan o pagkapahiya. Tumango si Yusef, kakaiba nga kung makakatanggap ng mga text message na Chino ang mga telepono ng mga dayuhan, nagtanong lang siya dahil sa kuryosidad. So, ano itong party na dadaluhan mo bukas ng gabi na kailangan mong magdala ng kasama na lalaki? Biglang naalala ni Yusef na pumayag na itong maging kadate nito sa gabing iyon. Isa itong panrehiyong kaganapan sa Kawanggawa na pinangungunahan ng Sichuan Western Business Friends. Lahat ng mga dumalo ay mga kilalang mayayamang mga ngalakal mula sa Sichuan at Kanluran. Ako ang kumakatawan sa kumpanya ng pamilya ko. Alam mo naman na direktor ako doon. Dahil wala ang tatay ko sa probinsya, at hindi sapat ang bigat ng ibang mga manager, pinapunta ako ng tatay ko. Kung bakit ko kailangan ng kasamang lalaki, iyon ay dahil ikaw ang aking kalasag. Sa mga ganitong klaseng party, palaging may mga nakakainis na mayayamang anak ng ikalawang henerasyon na sinusubukang mangistorbo sa akin. Hindi ako mapakali sa kanila, kaya kung may mangistorbo sa akin bukas ng gabi, ipapaempake mo na lang sila para sa akin. Ah, sige, walang problema, ipapaempake ko na sila. Agad na tumango si Yusef at sinabing, iyan ang tinutukoy ko. Tunay na kapatiran dyan. Puri ni Mia sa kanya. Ang pangako ay pangako, hindi ba? Paano ko babawiin ang sinabi ko? Natatawang sabi ni Yusef. Magbihis ka ng formal bukas, yun lang, payo ni Mia. Naiintindihan ko, hindi kita bibigwin, Miss Lara, natatawang sabi ni Yusef. Sige, tapusin na natin ang gabing ito. Pagod na ako, akyat na ako sa taas para matulog. Hikab ni Mia. Lagpas hating gabi na, at tulog na sana siya kung hindi bumalik si Yusef. Bumalik na rin si Yusef sa kanyang silid. Ang dahilan kung bakit siya bumalik ngayon ay para linawin ang kanyang isipan ng mag-isa, ngunit sa pagitan ng mga kalokohan ni Mia at ng tawag kay Ruth, hindi kalmado ang kanyang isip. Nakahiga sa kama ng tulala, hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Nang magising siyang muli, napansin niyang maliwanag na sa labas, at naririnig niya ang mahinang tunog ng pagsasanay ng martial arts sa looban. Tumayo si Yusef, nagsipilyo, at naghugas ng mukha bago lumabas.
Ang ina ni Ross at si Lynn ay nagpa-practice ng push hand sa looban, parehong nakasuot ng damit pang ensayo. Nang makita nilang lumabas si Yusef, pareho silang natigilan at nakangiting sinabi ng ina ni Ross, "Mr. Maaga ring gumising si Zoc. Oo, may mga bagay akong kailangang gawin at kailangan ko nang umalis. Kayong dalawa, ituloy nyo na. Paggising ni Mia, sabihin mo sa kanya na babalik ako para sunduin siya mamayang gabi, tapos na." Pumasok si Yusef sa kotse at umalis. Pagkatapos bumili ng almusal, dumiretso na siya sa ospital. Maagang gising na si Nurse Paisley Kirk, at naglilinis. Matapos bigyan siya ng isang bahagi ng almusal, nagdala si Yusef ng isa pang bahagi para sa sahig ni Jade Cook. Ang paglabas niya sa ospital kagabi ay may kinalaman sa mga testimonya ng mga saksi, at tiyak na may mahalagang papel si Jade Cook doon. Pagpasok ni Yusef sa kwarto ni Jade, nag-aalmusal din si Jade, pinakain ng kanyang ina. Nang makita si Yusef, ngumiti ang kanyang ina at si Jade, at nagtanong si Jade, "Yusef, ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako, may mga taong nagalit, na i-report, at sadyang na-frame." "Mabuti naman at ayos ka lang." Tumanggo ang ina ni Jade ngunit hindi na nagsalita pa. Nakipagkwentuhan sandali si Yusef Zoc sa dalawa sa silid ng ospital bago tumayo para umalis. Nitong mga nakaraang araw, halos araw-araw siyang bumibisita. Bagamat wala siyang balak hiramin ang kapangyarihan ng pamilyang Pastol, walang dad ang kapaki-pakinabang ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa kanila. Alas 7 ng umaga, dumating si Flor Carson sa ospital upang pumalit kay Paisley Kirk. Ganito ang naging rutina nitong mga nakaraang araw, si Flor ay nasa day shift at si Paisley naman ay nasa night shift, dahil imposibleng patuloy na magtrabaho si Paisley ng mag-isa. Pumunta sina Yusef Zoc at Flor Carson sa pasilyo at ipinaalam sa kanya ni Yusef ang nangyari noong nakaraang gabi. Nagulat si Flor matapos marinig ang lahat at tinanong si Yusef kung sino pa ang nakakaalam ng insidente. "Sino pa kaya iyon?" "Siyempre, ang amo ng anim," pangungot siya ni Yusef. "Sino ang employer? Nasaan siya? Ibigay mo sa akin ang address at pangalan. Sa loob ng 1 linggo, aalagaan ko siya." Kitang-kita ang balak na pagpatay ni Flor, dahil hindi ito maliit na bagay, isang bagay na nanganganib sa buhay at kamatayan. "Hindi na kailangan, kontrolado ko na to. Hindi pwedeng patayin ang taong yan ngayon," umiling si Yusef. Gusto niya sanang patayin ang patay na Beteng, ngunit ang pagpatay sa Beteng ay malamang na humantong sa isang galit na paghihiganti mula sa pamilyang Nash. Ang tunay niyang ama ay hindi magpapakita ng dating pagmamahal at malamang ay papatayin siya at maging ang mga kapatid niya. Sa makatuwid, hindi pa maaaring mamatay si Tyler Nash, kahit papaano ngayon. Hindi siya marunong umarte, wala pa siyang kapangyarihang kalabanan ang pamilyang Nash. Kung kikilos siya ngayon, lahat ng meron siya ay maglalaho na parang bula. Huwag kang magsabi ng anumang bawal sa telepono sa hinaharap. Magkita tayo ng harapan para sa anumang bagay. Mamaya, ipaalam sa iba na maghanda ng 2 mobile phone, at gamitin ang isa pa para sa single line contact. Gayun din, bigyang pansin kamakailan kung sinusundan ka ba. Pinaghihinalaan ko na baka minamanmanan ako ng pulisya o mga katulad na entidad, at kailangan naming ilipat ang mga kayamanan sa bahay mamayang gabi o bukas ng gabi. Kung may pumunta para halughugin ang bahay, hindi ba sila matatagpuan habang halughugin? Sa dami ng mga bagay na ito, mahirap itong ipaliwanag. Naiintindihan ko. Pero saan natin sila dapat ililipat? Tanong ni Flor ng malakas. Mag-aayos ako ng lugar. Bibili ako ng bahay ngayon, sagot ni Yusef. Ilang araw na ang nakalipas, habang nakikipag-usap kay Felix Zoc, iminungkahi ni Felix na dapat bumili si Yusef ng bahay para kay Sarah Zoc sa kabisera, at lilipat din doon si Felix mamaya. Ang lugar na iyon ang magiging tahanan ng pamilya Zoc at ang ugat ng buong pamilya. Sa makatuwid, nagplano si Yusef na bumili ng 2 pang bahay, isa sa pangalan ni Sarah at ang isa naman ay sa pangalan ni Miles O'Brien. Bumili ng mas maraming bahay. Iba ka, pero masarap din namang bilhin ang mga yan, nag-thumbs up si Flor. Hehe, kung may pera ako at hindi ko ginagastos, hindi ako komportable. Aalis na ako, may kontrata akong pipirmahan ngayon sa isang tao, paalam ni Yusef kay Flor at saka bumaba kasama si Paisley.
Dahil katatapos lang ng shift ni Paisley sa pagdating ni Flor, inihatid siya ni Yusuf pauwi. Ang apartment ni Flor ay nasa loob ng ikatlong singsing ng sentro ng lungsod. Isa itong mataas na gusali. Si Flor ay isang mamamatay tao sa ibang bansa, kung saan siya kumita ng pera, at minana rin niya ang kayamanan ng kanyang amain. Bagamat hindi isang villa ang lugar na binili niya, isa itong maluwang na duplex na may mga palapag sa itaas at ibaba. Ito ang unang pagbisita ni Yusuf sa tahanan ni Flor, at nang pumasok siya at makita ang napakagandang disenyo ng loob at ang mga bintana na mula sahig hanggang kisame na tinatanaw ang kalahati ng kabisera, hindi niya maiwasang humanga, kasabay ng pagsaway kay Flor dahil sa marunong mamuhay ng marangya, na may napakalaking bahay para sa isang tao lamang. Nako, inaalagaan din ba niya ang mga pagong na ito? Sa loob ng balkonahe ay isang naka-landscapeng na hardin ng mga bato at isang maliit na lawa na may maliliit na bato, kung saan laking gulat niya, mayroong mahigit 100 pagong. Tumango si Paisley, "Oo," sabi ni Flor, "kung mag-aalaga ka ng mga pagong ng may pag-iingat, may iligtas nila ang buhay mo." Hindi ko alam kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Alam ko ang ibig niyang sabihin, umiling si Yusuf. Dahil sa pagkaunawa niya rito ay isang pamahiin ng mga tao, isang paniniwala kung saan maaaring palitan ng mga pagong ang kamatayan ng kanilang amo. "Sige, alis na ako. Dapat kang matulog at magpahinga ng maaga. May gagawin ako mamayang gabi, kaya ikaw ang bahala sa shift ko," sabi ni Yusuf. Yusuf, ituloy mo na ang trabaho mo, walang problema." Sinamahan ng batang nurse na si Paisley si Yusuf hanggang sa pinto. Pinagmamasdan ang papalayo nitong figure at saka nag-aalalang sinabi, "Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Yusuf. Manatiling ligtas." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 167, bumili ng isa, kumuha ng isa libre. Alas 9 ng umaga, nagmaneho si Yusuf Zoc papunta sa lugar malapit sa Ocean Film Academy at tinawagan si Sarah Zoc para tanungin kung libre siya sa araw na iyon o kung ayos lang ba ang hindi pagpasok sa klase sa isang araw. Gayunpaman, ibinulong ni Sarah Zoc na napakahalaga ng klase ngayon, tatampok dito ang isang panauhing lektura ng isang kilalang direktor mula sa industriya ng libangan na gagawa rin ng agarang pagpili para sa mga aktor sa isang bagong produksyon. Isa itong pagkakataon na pinirmahan niya, kaya hindi siya maaaring lumiban sa klase. Naisip ni Yusuf Zoc na may katuturan ito at pumayag. Tutal, ang pagbili ng bahay ay hindi isang bagay na matatapos sa isang araw o isang umaga, kaya sinabihan niya si Sarah Zoc na mag-focus sa kanyang klase ng may kapanatagan ng loob. Pagkalipas ng ilang alas-10, dumating si Yusuf Zoc sa Ruiz Family Market at, pagkatapos pumirma ng isang kasunduang tripartite kasama si Mr. si Harper, ang may-ari, at si G. si Leo, dinala niya si Miles O'Brien sa bagong tindahan. Nire-renovate pa rin ang bagong tindahan, kaya walang maapakan, at nanatili roon si Yusuf Zoc kasama si Miles O'Brien hanggang tanghali nang isama niya ito sa pananghalian at pagkatapos ay nagplanong maghanap ng bahay sa hapon. Ganoon na ba tayo kabilis makakita ng mga bahay? Pero wala tayong alam tungkol sa mga presyo ng pabahay dito sa kabisera o kahit ano tungkol sa kani-kanilang mga lugar at lokasyon, mabuti man o masama ang mga ito. Hindi ba't masyadong nagmamadali ito? Habang kumakain sila, nang imungkahi ni Yusuf Zoc na manood sila ng mga bahay sa hapon, bakas sa mukha ni Miles O'Brien ang tensyon, hindi niya inaasahan na magiging ganito kapabigla-bigla si Yusuf Zoc. Nabanggit niya ang pagbili ng bahay noong isang araw, at ngayon ay determinado na siyang tumingin-tingin, tila sabik ng magdesisyon. Pinag-isipan ito ni Yusuf Zoc at napagtanto niyang masyado na siyang naiinip. Ang pagbili ng bahay ay hindi isang bagay na dapat gawin ng walang ingat, kaya pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, "Tawagan mo si Tio Harper at tanungin mo kung libre siya. Sabihin mo sa kanya na gusto kitang bilhan ng bahay at kailangan ko ang payo niya." Papakiusapan ko siya. Hindi rin sigurado kung alam din ni Tio Harper. Kinuha ni Miles O'Brien ang telepono at tinawagan si Bryce Harper. Di nagtagal, nakonekta ang tawag, at ipinarating ni Miles O'Brien ang mensahe ni Yusuf Zoc. "Bibili ba si Yusuf Zoc ng bahay para sa iyo? Isang villa. Hindi naman talaga ako eksperto dyan. Alam mo, nakatira pa rin ako sa isang tradisyonal na bahay sa looban.
Matagal nang nasa ibang bansa ang tiyahin at kapatid mo, at hindi naman ako mapili kung saan ako titira. Gayunpaman, kung nagmamadali kang bumili ng bahay, may mairerekomenda ako sa iyo, natatawang sabi ni Bryce Harper. Hanapin mo si Mr. Zuck, Ginoong Zuck. Malawak ang kanyang network, at maraming developer ang nakikipag-ugnayan sa kanya para suriin ang feng shui at iba pa bago maglunsad ng isang ari-arian, para malaman niya kung saan ang maganda at hindi magandang mga bahay, at para makakuha ka ng baratilyo. Kung ganoon, sasabihin ko kay Yusuf Zuck, sabi ni Miles O'Brien bago ibinaba ang tawag. Samantala, habang ibinababa ni Miles O'Brien ang telepono, kinuha rin ni Yusuf Zuck ang kanyang telepono at idinayal ang Everest Zuck, matapos marinig ang kanyang usapan. Ang Everest Zuck, nga, ay isang magandang pagpipilian. Gayunpaman, matapos ang ilang sandali na pagtawag ngunit walang sumasagot at paghihintay ng 7 o 8 ring, automatikong naputol ang tawag. Hindi sumasagot, kumunat ang noo ni Yusuf Zuck. Baka naman dahil tumatawag ka mula sa ibang numero. Mungkahi ni Miles O'Brien. Tama, eksakto. Nagpalit na ako ng numero at hindi ko pa siya pinapaalam, paulit-ulit na tango ni Yusuf Zuck at agad na bumuo ng text message para ipadala. Pagkatapos, halos 10 segundo matapos matagumpay na may padala ang text, tumunog ang telepono ni Yusuf Zuck, si Everest Zuck ang sumagot sa tawag. Ginoo, Zuck, kumusta? Ako si Faye Webb. Pasensya na, pero dahil bagong numero iyon, hindi ko na nasagot. Hinahanap mo ba ang amo? Umalangaw-ngaw ang matamis na boses ni Faye Webb sa linya. Oo, hinahanap ko si Mr. Zuck. Available ba siya? Sandali lang. Kasalukuyang may ibang pinag-uusap ang negosyo ang amo mo, pero hahanapin kita. Hindi naputol ang tawag, at may narinig si Yusuf Zuck na mga yabag. Maya-maya, narinig ko ang boses ni Everest Zuck, kapatid, ano ang kailangan mo sa malaking lalaki? Everest, ganito pala. Gusto kong bumili ng 2 villa pero bilang isang tagalabas, hindi ako pamilyar sa kabisera, kaya hinihingi ko sa iyo ang mga rekomendasyon. Sige, walang problema, napunta ka sa tamang tao. Pero anong saklaw ng presyo ang tinitingnan mo? Kumusta naman ang laki at lokasyon? Agad na sumang-ayon si Everest Zuck. Maganda rin ang lokasyon sa labas ng Beijing, mas tahimik at mas kaunting trapiko, at hindi ako sigurado sa laki, pero dapat kahit papaano ay mahigit 300 metro kwadrado ito, na may garahe at hardin. Ang saklaw ng presyo ay dapat nasa pagitan ng 30 at 40 milyon. Matagal ng plano ni Yusuf Zuck na gastusin ang lahat ng kanyang ipon. Sige, lumapit ka sa akin. Kasalukuyan akong kasama ng isang mayayamang negosyante sa real estate. Mayroon silang tipo ng bahay na tinutukoy mo, parang nasa bahay lang ako. Sige, pupunta ako agad, hindi na ito inisip ni Yusuf Zuck, isinama na lang niya si Miles O'Brien at agad na umalis. Talagang natagpuan niya ang tamang tao. May pambihirang kakayahan si Everest Zuck, kaya balewala lang para sa kanya ang maging isang real estate boss. Alauna ng hapon, muling dumating sina Yusuf Zuck at Miles O'Brien sa bahay ni Everest Zuck sa Fragrant Hills, kung saan sila ay tinanggap ni Ginang Faye Webb, na direktang nanguna sa kanila sa pag-aaral. Sa pag-aaral, bukod kay Everest Zuck, mayroon ding isang matabang lalaki na nasa edad 40 na may napakalaking tiyan, mukhang buntis. Halika, Jesus, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking nakababatang kapatid na lalaki, si Yusuf Zuck, at si Yusuf, ito si Mr. Jesus. Pagpasok pa lang ni Yusuf Zuck sa silid, agad na tumayo si Everest Zuck para ipakilala si Yusuf Zuck. Natural lang na masabi ni Yusuf Zuck na sadyang nagpapakita ng napakalapit sa kanya si Everest Zuck. Yumuko ng may paggalang ang matabang si Jesus, nakipagkamay, at iniabot ang kanyang business card gamit ang 2 kamay. Ang pangalan niya ay Jesus Bell, ang general manager ng isang kumpanya ng real estate sa kabisera. Sus Mariosep, hindi ko po tunay na kapatid si Yusuf, pero kamag-anak ko pa rin po siya. Yung relasyon namin, yung tipong tatakbo na lang ako papunta sa kanya kahit isang tawag lang. Kaya, gawan mo ako ng pabor. Kung magugustuhan niya ang isa sa mga villa mo, kailangan mo siyang bigyan ng diskwento. Ginoo, Zuck,
Garantisadong presyo, wala nang dagdag pa. Tara na nga, wala akong ibang gagawin ngayong araw. Maghahanap ako ng bahay kasama si Yusef at bibigyan ko siya ng payo. Ayos lang ba sa iyo iyon, Yusef? Sabi ni Everest Zoc nang may mapang akit ng ngiti. Kung si kuya ang nagpapayo, iyon lang ang pinakamahusay na mahihiling ko. Sige, kahit matuloy man ang house deal ngayon o hindi, ililibre kita ng hapunan mamayang gabi. Bukas palad na sabi ni Yusef Zoc. Magre-regalo ako, patuloy na ikinakaway ni Jesus Bell ang kanyang mga kamay, sinasabing, Mr. Isang karangalan para sa akin ang pagbisita ni Zoc sa aking property development. Ngayon, ganito ang sinasabi ko sa iyo, kapatid na Yusef, kung magugustuhan mo ang bahay ko, bili mo ng isa, libre mo ang isa. Tuso rin si Jesus Bell. Naisip niya na kung personal na sasamahan ni Everest Zoc si Yusef Zoc para tingnan ang mga bahay, tiyak na kakaiba ang kanilang relasyon. At si Everest Zoc ay isang taong nakausap lamang ni Jesus Bell matapos makipag-ugnayan ng husto at makagawa ng napakaraming koneksyon, hindi pa kasama rito ang mga pabor na natanggap niya noon mula kay Everest Zoc. Kalahating taon pa lamang ang nakalilipas, iniligtas siya ni Everest Zoc mula sa isang mahirap na sitwasyon. Ang Jade Garden, ang villa estate na binuo ni Jesus Bell, ay matatagpuan sa Ocean Township ng Haijian District, bahagi ng mga suburb ng Beijing. Dahil si Jesus Bell, ang big boss, ang personal na nangunguna sa daan, hindi sila pumunta sa sales center, at ang grupo ay dumiretso sa ilang bakanteng hiwalay na villa. Kumpleto na ang mga kagamitan sa loob ng mga villa, at para bang pwedeng tumira kahit malito lang ang dala. Medyo maliit si Yusef Zoc at hindi niya masyadong naiintindihan ang konsepto ng panloob na kagandahan. Naisip niya na maganda ang kapaligiran sa labas, maringal at pino ang loob ng villa, at may hardin sa labas na may pribadong gate at courtyard, kaya pagkatapos maglibot sa loob, nagpasya siyang pumili ng isa. Ang isa ay 289 na metro kwadrado, ang isa naman ay 360 metro kwadrado. Ang dalawang villa ay matatagpuan wala pang 1 kilometro ang layo sa isa't isa at hindi magkakaugnay. Sa mga salita ni Jesus Bell, ito ay isang kasunduan na bilihin ang malaki, libre ang maliit. Ang pinagsamang halaga para sa dalawang villa ay 41 milyon, at siya ang responsable sa lahat ng mga proseso, kasama na ang sertipiko ng pabahay. Sa halagang 40 milyon para sa dalawang hiwalay na villa, alam ni Yusef Zoc na nakahanap siya ng malaking deal, malamang nakalahati lang ang kinikita ni Jesus Bell kaysa sa dapat sana. Sige na, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa utang mo sa akin. Kung mayroon man, may utang pa rin ako sa iyo. Ang Blood Jade na tinulungan mo ako ay nagligtas ng buhay ng isang tao mula sa paaralan ko. Kaya sabihin mo sa akin, alin ang mas mahalaga, ang buhay ng tao o ang isang tumpok ng walang kwentang papel? Hinayla ni Everest Zoc si Yusef Zoc sa tabi at bamulong. Parang ganito lang, bakit niya tayo binibigyan ng malaking diskwento? Para siyang nagbibenta ng lugi. Bulong din ni Yusef Zoc pabalik. Hindi hanggal si Jesus Bell, paano siya malulugi? Kunin mo muna ang bahay sa ngayon, at pag-uusapan natin ang mga detalye mamaya. At saka, hindi ba't sinabi ko sa'yo na bumili ka ng jade tissue? Huwag kang maniwala. May isa akong ginawa para sa iyo. Kapag dumating na ang pagbubukas, ipapahatid ko ito agad sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 168, ang pamilyang Loki Tufts. Dahil namamagitan si Everest Zoc, binayaran ng buo ni Yusef Zoc at iniwan pa ang kinopyang ID ni Miles O'Brien kay Mr. Maria. Siyempre, ang isa pang ari-arian ay ilalagay sa pangalan ni Sarah Zoc, kaya ang kanyang ID ay hindi may hahatid hanggang bukas. Si Ma ay tanging ang mga papeles lamang ang inaasikaso, at ang huling pagpirma ng ari-arian ay kailangang gawin ng personal ni na Miles O'Brien at Sarah Zoc. Gayunpaman, walang pagmamadali, dahil ang pagproseso ay inabot ng ilang araw. Matapos maging abala hanggang lampas 6:00, nakuha ni Yusef Zoc ang mga susi ng dalawang villa, pagkatapos ay iminungkahi na lumabas para maghapunan. Ngunit tumanggi si Everest Zoc, dahil ayaw niyang kumain sa labas. Bukod pa riyan, naalala niya si Mr. May gagawin si Mama mamayang gabi, kaya siguradong makakaabala si Mr. kung maghahapunan sila sa labas.
Mga mahahalagang bagay ni Mama. Si Everest Zoc ay napakamataktikano sa pakikitungo sa mga tao, o sa halip, lagi niyang isinasaalang-alang ang iba. Nagkataon naman na may mga plano rin si Yusuf Zoc ng gabing iyon, kaya napagkasundoan nilang magkita sa ibang araw at kumain sa bahay ng Master Chef. Sumakay ng taxi si Miles O'Brien dala ang mga susi ng villa, umuwi si Everest Zoc kasama si Faye Webb, at si Mr. Nagmamadaling nagpaalam si Ma bago nagmamadaling umalis. Nagmadali ring bumalik si Yusuf Zoc, nangako na kay Mia, kaya hindi magandang suwayan ang kanyang pangako. Hindi nakauwi si Yusuf Zoc hanggang alas 7:30. Pagdating niya roon, agad niyang napansin si Mia, nakasuot ng lilang mahabang bestida at nakaayos na parang prinsesa. Kanina pa kita hinihintay, bilisan mo at magpalit ka. Ang tagal mo nang umuuwi ng ganitong gabi, naglalako ka pa. Reklamo ni Mia. Kanina, tumakbo pabalik sa kwarto niya si Yusuf Zoc, kinuha ang suit niya, nagpalit ng sapatos na leather, at naghilamos pa sa banyo. Tama na. Tara na, walang pakialam na sabi ni Mia, saka hinawakan ang braso ni Yusuf Zoc at naglakad palabas. Sa hardin, may nakaparadang itim na Rolls-Royce Phantom, at sa sandaling ito, nakaupo na ang ina ni Ross sa driver's seat, habang binuksan ni Lynn ang pinto ng kotse para salubungin si Mia. Ibinigay sa akin ng tatay ko ang kotseng ito, hindi ito tinatablan ng bala. Hindi ko naman ito karaniwang minamaneho, para lang sa mga formal na okasyon na tulad nito, sabi ni Mia habang papasok sa kotse kasama si Yusuf Zoc, habang si Lynn naman ay nakaupo sa passenger seat sa harap. Hindi mo naman yan karaniwang ginagamit sa pagmamaneho, di ba? Kung gayon, hayaan mong ako ang magmaneho, paghipon ni Yusuf Zoc kung saan-saan, habang tinatansya na ang kotse ay nagkakahalaga ng 6 o 7 milyon. Hindi pwede, espesyal na kotse yan, hindi mo basta-basta pwedeng imaneho, agad na umiling si Mia. Zoc, kuripot, pang-iinis ni Yusuf Zoc. Hindi kita papayagang magmaneho niyan, sagot ni Mia. Maniwala ka sa sinabi kong baka iwan kita ng kaunti. Hindi ka maglalakas loob. Hindi mo ba alam na wala akong hindi gagawin? Bakit ka ganyan, lagi mo na lang akong kinukulit. Hindi talaga pwedeng imaneho ang kotseng ito, espesyal itong kotse. Kung magdudulot ito ng gulo kapag lumabas, maaari nitong idamay ang tatay ko, nag-aalalang sabi ni Mia. Sige, nagbibiro lang ako sayo. May sarili akong kotse, bakit ka nag-aalala? Nang makitang talagang naguguluhan si Mia, tumigil si Yusuf Zoc sa pang-aasar sa kanya at naging seryoso ito. Bukod dito, may 5 pa sa garahe ko, pwede kang pumili ng kahit alin sa mga iyon kahit kailan mo gusto. Sus Mariosep, may 5 ka pa. 1,000 mababangas na kabayo ang tumakbo sa isip ni Yusuf Zoc, sobra na ba ang pera ng pamilya ng babaeng ito? Oo, 2 sa mga iyon ay kay tatay ko, ang iba ay akin. Ano ang mga kotse ng tatay mo? Isang QQ at isang BYD F0. Paf, nagbibiro ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zoc sa gulat. Ano ba yung pinagbibiro mo? Ang tatay ko ang pinakamapagkumbabang tao sa mundo. Isa pa, napakakuripot niya. Kapag nakilala mo na siya, makikita mo. 10 taon na siyang nagsusuot ng parehong damit, at hindi niya iisiping palitan ang kanyang sapatos maliban na lang kung nakalabas ang kanyang mga daliri sa paa. Sinubukan namin ng nanay ko na baguhin ang ugali niyang ito habang buhay pero hindi kami nagtagumpay. Nakikita ko, ibang-iba talaga ang antas ng tatay mo. Biglang bumantong hininga si Yusuf Zoc. Oo, pinagkakaaitan niya ang sarili niya pero sinisiraan niya rin kami ng nanay ko. Kung ano ang gusto natin, binibili niya lang para sa atin. Takot na takot ako sa kanya sa mga nakalipas na taon. Tuwing lalabas ako at bibili ng kahit ano para sa kanya, wala akong pinangangahas na bumili ng kahit anong masyadong mahal. Kailangan itong maging simple at praktikal kung hindi ay hindi niya ito gugustuhin. Hindi mo paniniwalaan, pero ang relo na suot ng tatay ko ay isang lumang tatak mula sa Shanghai noong dekada 2070. Hindi niya ito kailanman napalitan sa paglipas ng mga taon. Dapat kang maging proud sa tatay mo. Papuri ni Yusuf Zoc ng may paghanga. Sa tingin mo rin ba? Oo, proud ako sa kanya. Buong pagmamalaking sabi ni Mia. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong klaseng cocktail party,
Kaya kung may hindi ako maintindihan mamaya, pwede mo ba akong paalalahanan? Huwag mong hayaang mapahiya ko ang sarili ko o ikaw. Biglang iniba ni Yusuf Zoc ang usapan. Sa totoo lang, wala naman masyadong kinalaman doon. Isa itong sosyal na kaganapan para sa aming grupo, bagamat ginaganap din ito sa pagkukunwari ng kawang gawa. Sa pagtatapos ng salo-salo, magkakaroon ng subasta para sa kawang gawa. Sa madaling salita, ito ay isang pagtitipon ng mga mayayaman na gumagamit ng kawang gawa bilang dahilan upang makihalubilo. Pagkatapos ay gumagastos sila ng pera sa mga hindi praktikal na bagay, at ang perang iyon ay napupunta sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad at mga mahihirap na estudyante sa ilalim ng pangalan ng isang asosasyon ng mga mangangalakal. Saan nanggagaling ang mga item sa subasta? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Ang ilan ay mga gawa ng mga taong nag-aakalang sila ay may pinag-aralan, tulad ng kaligrapya at mga pinta, at ang ilan ay mga koleksyon na kanilang nakuha. May item din ako para sa auction. Gusto mong makita? Sabi ni Mia habang kinukuha ang isang maliit at magandang kahon mula sa kanyang bag at ipinakita kay Yusuf Zoc ang isang kwintas na may batong hiyas na may mata ng pusa. Magandang piraso, maganda ang bato. Sa isang sulyap, napansin ni Yusuf Zoc na ang hiyas na ito na may mata ng pusa ay talagang sulit na sulit. Binili ko ito sa isang subasta sa ibang bansa ilang taon na ang nakalilipas sa halagang 700,000 euro. Pinapaghanda ako ng tatay ko ng isang bagay para sa subasta, kaya inilabas ko ito. Hindi ko naman ito sinusuot. Kung makakabili ito ng malaking halaga at makakatulong sa mga nangangailangan, parang pag-iipon lang ng kabutihan, na magpapasaya sa tatay ko. Kaya, sa subasta, ang panimulang bid ay higit sa 7 milyong RMB. Napatikip ng labi si Yusuf Zoc, gulat na gulat sa kung gaano casual na nakapag-donate ang pamilya Toff ng 7 milyon. Tama, gayunpaman, kapag inanunsyo na ang panimulang bid, kung walang ibang magbid, ikaw ang dapat magbid. Mukha lang ang problema, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Tumanggo si Yusuf Zoc at ngumiti, kung sakali, kung bibilhin ko talaga, ikaw pa rin ang magbabayad. Siyempre, ako ang magbabayad. Hindi ka naman mas mayaman sa akin. Nawalan ng imak si Yusuf Zoc, ramdam ang pagkatalo sa harap ng isang napakayamang babae. Ang Long Live Club ang lugar para sa cocktail party na ito, isang pribadong club na hindi bukas sa publiko, na tanging mga miyembro lamang ang makakarating. Matatagpuan sa kanlurang suburb ng Cabecera, sa tabi ng mga bundok at tubig, nang dumating sina Yusuf Zoc at Mia, puno na ang parking lot ng iba't ibang luxury cars, at mga babaeng nakaelegante ang pananamit kasama ang kanilang mga kasamang lalaki ay pumapasok na sa clubhouse, na napapaligiran ng mahigpit na seguridad. Dose-dose ng mga lalaking nakasuot ng suit ang nagpapatrolya sa paligid. Ito ay mga pribadong gwardya ng seguridad, at sa isang lugar na puno ng mayayamang negosyante, ang seguridad ay napakahalaga. Bukod pa rito, ang ilan sa mga mayayaman ay nagdala ng sarili nilang mga tauhan ng seguridad. Pagkababa ni Mia at Yusuf Zoc sa kotse, isang lalaki at isang babae, parehong nasa edad 40 at nakasuot ng disenteng kasuotan, ang tumakbo papalapit. Mga tao mula sa kumpanya, bulong ni Mia. Binibining Lara, dumating na po kayo. Matapos siyang magalang na batiin, nauna na ang dalawa. Kung tungkol naman kay Yusuf Zoc, na isinama ni Mia, hindi man lang nila siya tinanong tungkol sa kanya. Si Lara Toff ay isang direktor ng kumpanya at siya ring pangalawang pinakamalaking shareholder pagkatapos ng chairman. Dahil dito, lahat ng matataas na ehekutibo ng kumpanya ay labis na nag-ingat tungkol sa pribadong buhay ni Lara Toff. Pinrotektahan ng lubusan ni Toff ang kanyang anak na babae, sa kabila ng kanilang malaking negosyo ng pamilya, hindi kailanman nalantad sa mata ng publiko si Lara Toff, dahil ayaw niyang mapunta ito sa atensyon ng publiko. Pagiging mahinahon ang panawagan ng pamilya Toff. Hoy, Kuya Yusuf, ikaw ba yan? Habang papasok sina Yusuf Zoc at Mia sa loob, biglang may tumawag mula sa likuran ni Yusuf Zoc, at pareho silang napalingon sa gulat. Ginoo, O'Brien. Agad na ngumiti si Yusuf Zoc. Wala pang isang oras ang nakalipas nang maghiwalay sila, at heto na naman ang kanilang pagkikita. Sus, ikaw talaga yan. Hindi ko inaasahan na dadalo ka sa party ngayon. Mr. Kakaiba ang tingin ni O'Brien kina Yusuf Zoc at Lara Toff,
Pati na rin sa dalawang matataas na opisyal ng Tufts Company na nangunguna. Hindi niya nakilala si Lara Toff, pero kilala niya ang dalawang matataas na opisyal ng Tufts Company na nangunguna sa daan. Kilalang kilala rin ang dalawang ito sa mundo ng negosyo. Ngunit ngayon, ang mga kilalang individual na ito ang nagsisilbing gabay para kay Yusuf Zoc at sa kanyang kasama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 169, Sister Leilani May. Pangulong Ma, hello, bati ni Yusuf Zoc kay Fatma habang ang dalawang ehekutibong nangunguna sa daan ay nagkamayan din at sabay na binati si Fatma, halatang pamilyar sa kanya. Yusuf, hindi mo ba ipapakilala sa akin ang maganda mong kaibigan? Si Fatma, na matalas gaya ng dati, ay agad na napansin na ang babaeng kasama ni Yusuf ay hindi pangkaraniwan. Kumusta, Pangulong Ma? Ako po si Lara Toff, ang kasintahan ni Yusuf. Pinigilan ni Mia ang kanyang pilyo at magarbo na kalikasan, naging kasing mahinhin ng isang maliit na pusa, at marahang iniunat ang kanyang braso bilang isang babae. Binibining Toff, kumusta po? Napakaswerte ni Yusuf na magkaroon ng ganito kagandang kasintahan, kayamanan na malamang ay nalinang niya sa loob ng ilang buhay. Magalang na sabi ni Pangulong Ma habang marahang hinahawakan ang kamay ni Lara Toff. Siyempre, kahit na natiling kalmado ang mukha niya, sa loob-loob niya ay gulat na gulat siya. Sinabi ng babaeng ito na ang pangalan niya ay Lara Toff, at dala niya ang apelyidong Toff. Ang dalawang ehekutibo na nangunguna ay mula sa Wealth Friends Group ng pamilyang Toff. Ang pamilyang Toff ay palaging isang misteryosong angkan, napakayaman, at ang chairman ng Wealth Friends Group ay may apelyidong Toff din. Ang Wealth Friends Group, tulad ng isang napakalaking elepante, ay parehong alamat at mito sa mundo ng negosyo. Si Chairman Marco Toff ng Wealth Friends Group ay kilala sa buong mundo. Maraming alamat tungkol kay Marco Toff. Nagsimula siyang magtrabaho sa edad na 14. Noong una ay isang manero ng karbon sa isang kuweba, isang pansamantalang manggagawa, at kalaunan, unti-unti niyang itinayo ang kanyang negosyo, lumaganap sa hilaga at timog ng malalaking ilog, nagmamay-ari ng mga industriya sa maraming probinsya at lungsod ng mainland, sa Hong Kong, Macau, Timog Silangang Asya, at maging sa Africa, Europe, at Amerika, kasama ang Wealth Friends Group na lumawak sa buong mundo. Siyempre, hanggang ngayon, ang Wealth Friends Group ay hindi pa nagiging publiko sa growth enterprise market, kaya isa pa rin itong pribado at pinamamahalaang negosyo ng pamilya. May mga hula na kapag naging publiko ang Wealth Friends Group, ang halaga nito sa merkado ay maaaring makapantay sa halaga ng pinakamayamang tao sa Hong Kong, ang Henderson Land Development. Isa pang bulong-bulungan ay bagamat tila si Marco Toff ang nangunguna sa panlabas na anyo, maraming maimpluwensyang tao na nakapulang damit ang talagang mga shareholder sa likod ng mga eksena. Kaya naman, ang grupo ay parehong misteryoso at mahiwaga. Si Fatma ay isang tagaloob sa grupong ito, at nagmula rin siya sa kanlurang Sichuan, isang kababayan ni Marco Toff, kaya may alam siya tungkol sa kanya. Alam niyang minsan lang nag-asawa si Marco Toff, nagkaroon ng isang anak na babae, at kung tungkol naman sa kung ano ang ugali ng anak niya, walang nakakaalam. Kahit sa napakaunlad na internet, walang mga chismis tungkol sa pamilyang Toff. Sabay duman o iba pang pangunahing website, ang mga paghahanap para sa mga pariralang tulad ng Toff Family Heiress, o Marco Toff's Daughter, ay nagbubunga ng mga resulta na parang hindi naman talaga umiiral ang mga ito. Napakahigpit ng proteksyong ibinibigay ni Marco Toff sa kanyang anak na babae. Bukod dito, may mga bulong-bulungan na ang Toff Capital ay sangkot din sa Baidu at iba pang pangunahing portal. Nangangahulugan ito na ang pamilyang Toff ay maaaring ang mga lihim na shareholder ng ilang pangunahing website. Tulad ng pinuno ng Baidu na si Haden Cook, makakahanap ka ba ng detalyadong impormasyon tungkol sa anak na babae ni Haden Cook? Kahit pwede mo, iyon ay dahil balak nila itong ilabas. Ang ayaw nilang malaman mo, hindi mo kailanman matutuklasan. Alam ni Fatma na ngayon, nakilala niya ang tunay na Diyos. Si Yusuf ay isang tunay na Diyos, at gayon din si Lara Toff. Sulit ang vilya na ibinigay niya ng hapong iyon. Pangulong Ma, magkaisa tayo. May gusto akong pag-usapan natin, maagap na paanyaya ni Yusuf. Siyempre, pagkatapos mo, Yusuf. Binibining Toff, pakiusap po, pag-aanyaya ni Fatma Maria.
Nagpatuloy ang grupo, at pagpasok sa pangunahing pasukan ng clubhouse, nakarating sila sa isang pasilyo na parang tropical na rainforest, na may iba't ibang bulaklak at puno, at maraming attendant ang nakatayo sa magkabilang gilid. Sa kabila ng pasilyo ay ang pangunahing pasukan ng isang malaking bulwagan. Sa pasukan, mayroong security scanner na katulad ng mga matatagpuan sa mga checkpoint sa paliparan. Sino mang madaanan nito ay mag-aalarma kung mayroon silang dalang mga lighter o mga kontroladong bagay tulad ng kutsilyo o baril. Pagpasok ni Yusuf at Fatma, pareho nilang pinatunog ang alarma dahil may dala silang mga lighter. Magalang na ipinaliwanag ng mga staff na bawal ang mga lighter sa loob ng lugar at parehong maginoon na iniabot ni Yusuf at Fatma ang kanilang mga lighter. Ang lighter ni Yusuf ay yung tipong nagkakahalaga ng ₱1, pero ang kay Fatma ay tila mas mataas ang kalidad, partikular niyang pinaalalahanan ang mga staff na huwag itong iwala, binanggit na ito ay isang uri ng limited edition. Malaki ang lugar, may mahinang musikang tumutugtog, kung saan lahat ng lalaki ay nakasuot ng suit at ang mga babae naman ay nakasuot ng evening gown o business attire. Pagpasok ni Lara Toff, iniabot niya ang kahon sa mga staff para ay auction at iniulat ang reserbang presyo, na maingat na itinala ng mga staff. Maraming tao sa sala ang lumapit para bumati sa kanya, ang ilan ay umabot pa sa pagbati kay Lara Toff ng magkadikit. Maraming tao ang nakakakilala kay Lara Toff, at tinawag niya ang mga individual na iyon bilang mga tiyuhin. Kasabay nito, hindi nakalimutan ni Lara Toff na ipakilala si Yusuf Zoc, na sinasabing sila ang dapat mag-alaga sa kanya sa hinaharap. Isa pang dahilan kung bakit niya dinala si Yusuf Zoc ngayon ay para hayaan itong makihalubilo sa mga taong ito. Kung makakakaibigan si Yusuf Zoc ng isa o dalawang tycoon dito, magiging sulit ang kanyang paglalakbay, at makakatulong ito sa kanyang karera sa hinaharap. Wala nang magagawa, isang maliit na taga-probinsya si Yusuf Zoc, at kahit gusto niyang pakasalan ang isang munting Sizni, ayaw ni Lara na makitang masaktan ang Sizni na iyon. Kaya, sa pagbibigay kay Yusuf Zoc ng tulong, nadama niyang tama ang ginagawa niya sa kanyang matalik na kaibigan. Taos-puso ang kanyang mga intensyon. Hindi tanga si Yusuf Zoc, nahulaan niya ang intensyon ni Mia at labis siyang nagpapasalamat. May mga kakilala rin si Fatima dito, kaya natawa siya ng malakas habang binabati ang mga kaibigan niya. Sa karamihan, isang babae ang nakakuha ng malaking atensyon, isang babaeng nasa edad 30, nakasuot ng gown panggabing istilong sirena, kumikinang sa mga alahas, at may partikular na kaakit-akit ng ngiti kapag tumatawa. Bukod pa rito, ang kanyang figure ay may kurba, lalo na ang kanyang dibdib, na tila halos kayang ilabas ang dalawang kuneho. Ilang beses na sumulyap si Yusuf Zoc sa kaakit-akit na babae, para lamang mahuli ni Mia. Hindi mo kayang makipag-agawan sa babaeng yan, bulong ni Mia. Siya ang hostess ng cocktail party mamayang gabi. Tinatawag siya ng lahat na Leilani May dahil napakatuso niya at may sarili siyang mga negosyo, kabilang ang ilang tindahan ng alahas. Medyo katulad mo siya, maayos siyang makisama sa lahat ng tao sa bilog. Gayunpaman, medyo maluwag ang kanyang baywang at nababalitang ipinanganak siyang isang mapang-akit. Kung mayroon kang ilang daang milyon, baka makatalik mo siya ng ilang beses, pero pagkatapos, malugi ka rin, vampira ang babaeng yan. Hehe, mukha siyang pinagpipistahan ng mga mata, isa siyang tunay na paro-paro, no? Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Isa lang yang mataas na uri ng sosyalista. Gumawa na siya ng pangalan at marami na siyang kakilala, kaya naman marami ang gustong makilala siya para mas mapalawak pa ang kanilang networkang. Miss Toff, habang pinag-uusapan ni Mia at Yusuf Zoc si Leilani May, nagpaalam siya sa mga nakapaligid sa kanya at, hawak ang isang baso ng alak, tumungo kina Yusuf Zoc at Mia. Leilani May, kumusta? Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang kasintahan ko, si Yusuf Zoc. Nakikipagkalakalan din siya ng mga alahas, kaya baka magkaroon pa kayong dalawa ng mga transaksyon sa negosyo sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Mia. Kumusta, G. Zoc, tawagin mo na lang akong Leilani May. Narito ang aking business card, at sana ay si Mr. Si Zoc na ang bahala sa negosyo ko sa hinaharap, sabi ni Leilani May habang may husay niyang iniabot ang kanyang card. Kinamayan siya ni Yusuf Zoc at tinanggap ang business card, saka nagkibit-balikat na parang humihingi ng paumanhin, wala pa akong business card, pasensya na.
Hehe, kung ganoon, si Mr. Pwede akong tawagan ni Zoc anumang oras, sabi ni Leilani na may banayad ng ngiti, pagkatapos ay bumaling kay Mia. Binibining tough, isa kang pambihira at marangal na panauhin. Ang daming nagtatanong kung pupunta ka ba. Kalokohan, bakit mo pa ako tinatanong? Nababagot na wala nang mas magandang gawin. Leilani May, sige na, ihahatid ko si Yusuf Zoc, sabi ni Lara habang hawak niya ang braso ni Yusuf Zoc at inaakay ito palayo. Bahagyang ngumiti si Leilani May, tila walang pakialam sa reaksyon ni Mia. Habang lumiliko siya para maglakad sa ibang direksyon, banayad siyang tumango sa dalawang binata sa isang sulok, tila sinenyasan sila. Matapos matanggap ang kanyang senadoryas, ang dalawang binata sa sulok ay tumayo ng nakangiti at naglakad patungo kina Yusuf Zoc at Mia, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 170, ang bagbog na waiter. Naupo sina Yusuf Zoc at Mia sa isang sulok sa ilalim ng piging, hawak ni Yusuf ang isang baso ng pulang alak, ninanamnam ang bawat paghigop, habang umiinom ng katas ng prutas si Mia. Hindi siya kailanman uminom ng alak sa publiko, kahit sino pa ang magudyok sa kanya. Pagkatapos nilang makaupo, lumapit ang dalawang binata na nagpalitan ng senadoryas kay Leilani May. Lara, kailan ka pa nandito? Kilalang kilala talaga ng dalawang binata si Mia. Umikot lang ang tingin ni Lara at walang balak tumayo para ipakilala sila, ang tanging sinabi lang niya ay, may kasama akong kaibigan ngayon, at may pinag-uusapan kaming mga bagay-bagay. Magkwentuhan tayo sa ibang araw, salamat. Magalang niya silang pinapalabas, ayaw niyang makipag-usap sa dalawang ito. Hehe, Lara, mali ang pagkakaintindi mo. Wala kaming ibig sabihin dyan, gusto lang naming makilala ang kaibigan mo rito. Kilala mo naman kami, nagsisimula pa lang kami ng negosyo, at ang pagkakaroon ng mas maraming kaibigan ay nangangahulugan ng mas maraming landas, di ba? Pasensya na, bodyguard niya ako. Natatawang sabi ni Yusuf. Sige, Lara, mag-usap na kayo. Nadismaya at nawalan ng pag-asa ang dalawang binata. Nakakainis, kung may iba pang darating mamaya, tulungan mo na lang akong harangan sila, reklamo ni Mia. Tuwing nasa mga lugar na tulad nito ako, bawat Tom, Dick, at Harry ay pumupunta rito para makalapit. Hindi ba nila nakikita na alam ko kung ano talaga ang iniisip nila? Baka pinapasaya ka lang nila. Ikaw ang minamahal na anak, isang prinsesa, ang magiging tagapagmana ng pamilyang Tough. Ang pagkilala sa iyo ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kanilang kinabukasan, tama ba? Kahit hindi nila makuha ang puso mo, malaking tulong pa rin sa kanila ang pagiging kaibigan mo. Nako, ang dami mo talagang alam, no? Kumusta ka naman? Ano ang gusto mo sa paglapit mo sa akin, at sa pag-asang makuha mo rin ang puso ko? Lola, kayo po ang humila sa akin dito, ha? Sabi ni Yusuf na may halong tawa at pagkainis. Kaya hindi mo pa naisip na makuha ang loob ko. Nagtatakang tanong ni Mia. Gusto mo ba ng katotohanan o kasinungalingan? Tanong ni Yusuf na may pilyong ngiti. Kalimutan mo na, huwag mo ring sabihin. Ayokong marinig yan, hindi masaya yan. Agad na pinigilan ni Mia si Yusuf sa pagpapatuloy ng sasabihin, alam niyang may mga bagay na mas mabuting hindi na lang sabihin. Matalinong babae siya. Pagkaalis ng dalawang binata, mas marami pang tao ang lumapit para salubungin sila, kabilang ang ilang mga babae, ngunit hinaranggan silang lahat ni Mia ni Yusuf. Naroon siya para sa kawang gawa, iniiwan ang pakikisalamuha sa mga ehekutibo ng kumpanya, sa kanyang ama. Sa buhay niya, hindi niya susundin ang landas ng kanyang ama. Hindi siya magnenegosyo o hahawak sa kumpanya, kaya hindi niya kailangang makihalubilo sa mga taong may kinalaman sa negosyo. Sapat na ang ilang mabubuting kaibigan, hindi na kailangan ng napakarami. Pagkatapos maglibot, lumapit si Leilani May sa sulok ng dalawang binata at naupo sa pagitan nila. Bagamat nasa edad 30 na si Leilani May, ang kanyang pang-akit ay mas malakas kaysa sa maraming babaeng nasa edad 20. Pagkaupo pa lang niya sa pagitan ng dalawang lalaki, nabighani na agad sila, nalasing sa kanyang bango. Pareho pa nga silang nagsimulang makaramdam ng pagkapukaw sa kanilang damdamin. Kaya, tinanggihan ka, bulong ni Leilani May.
Pagkarinig sa boses ni Leilani May, sandaling natigilan ang dalawang binata bago nila naisip ang mag-isip. Bamulong ang isa sa kanila, may sakit ang babaeng iyon, pinaghihinalaan ko talaga na tomboy siya. Hehe, may kasama pa siyang lalaki ngayon, siguradong sumikat ang araw mula sa kanluran. Pang-uuyam ng isa pa. Sa totoo lang, may ideya ako na maaaring magpalapit sa iyo sa kanya, naisip ni Leilani May. Kalimutan mo na yan, wala nang interes. Kesa naman mapalapit sa kanya, mas gugustuhin ko pang humingi ng pabor sa iyo, Leilani May. Isa sa mga binata ang matamang nakatitig sa dibdib ni Leilani May. Natigilan sandali si Leilani May, saka tinakpan ang kanyang bibig, habang humahadjejek. Medyo gagaw ka, sabi ni Leilani May, sabay tapik sa isa sa mga binata. Hehe, hinahangaan ka naming lahat, Leilani May, sabi ng isa pang binata na may pilyong ngiti. Kung gayon, ano kaya kung pag-usapan natin ang buhay ngayong gabi, tayong tatlo lang. Mapang-akit na tiningnan ni Leilani May ang dalawang binata, matagal-tagal na rin mula nang huli akong makakain ng malambot na melon. Hindi lang malambot kundi sariwa rin, malaswang hadjejek ng dalawang binata. Sige, huwag kang umalis pagkatapos ng party, hanapin mo ako sa opisina sa itaas. Malugod na pagtanggap ni Leilani May sa lahat ng naroon. Hindi siya natakot sa dalawang inosenteng bata, at kung hindi niya sila sinamantala, hindi na siya makikilala bilang Leilani May. Nang matapos magsalita si Leilani May at akmang tatayo na, isang waiter, na nagkataong may dalang tray, ang yumuko para ilagay ang mga inumin sa kariton ng tsaa sa harap niya. Nang tumayo si Leilani May at yumuko ang waiter, bigla silang nagbanggaan, at natamba ang tray ng waiter, at natapon ang 2 baso ng red wine kay Leilani May. Sus Mariosep, bulag ka ba? Samkelan, galit na tumayo ang 2 binata, ang isa ay nagmumura at ang isa naman ay sinampal ang magkabilang mukha ng waiter. Muntik nang matamba ang waiter, napaatras ng 2 hakbang nang lumingon ang maraming tao sa kaganapan. Ayos lang, sige na nga, magpapalit lang ako ng damit, itinuro ni Leilani May sa mga nanunood para magpatuloy, pagkatapos ay bumulong sa waiter, mag-impake na kayo at lumabas na. Nagmukhang malungkot ang waiter, biglang tumawa ng mapait, umiling, at saka tumalikod para umalis. Napansin din ni Yusuf Zoc at Mia ang sitwasyon, ngunit wala sa kanila ang tumayo, pinanood ng lahat ang paglingon ng waiter at tila pagpunta sa likuran para magpalit ng damit. Ayan na nga, kawawang bata, nabangga at natanggal sa trabaho. Buntong hininga ni Mia. Pambubuli lang yan. Nakita ko kanina, hindi sinasadya ng waiter, tinangkapan niyang dalhan ng maiinom si Leilani May. At bakit may karapatang manakit ang 2 walang kwentang iyon? Si Yusuf Zoc ay isa ring taong hindi kilala, mahigit kalahating buwan pa lang ang nakalipas, isa siyang security guard, kapantay ng antas ng pakikipagkapwa-tao ng waiter, kaya nakaramdam siya ng simpatiya para sa waiter. Kasabay nito, naisip niya na kulang sa talino ang waiter. Kung siya iyon, wala siyang pakialam kung anak pa iyon ng mayaman o kung ano paman, kapag sinaktan mo ako, doble ang gagantay ko. Ano ang mabuting may dudulot ng pagganti? Napakalaki ng agwat ng katayuan sa lipunan sa pagitan ng isang waiter at nila. Sagot ni Mia. Hey, pambubuli gamit ang kanilang kapangyarihan, galit na sabi ni Zoc. Kung ako yan, natambo ko na ang 2 walang kwentang yan. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay kasing tapang mo? Zits, bigla na lang, kumurap at nagugong ang lahat ng ilaw sa lugar bago tuluyang namatay, naiwan ang lugar na nasa madilim na lugar. Anong nangyari? Bakit may blackout? Mga staff, tingnan ninyo kung anong nangyayari. Manatili kayong kalmado, manatili kayo sa inyong kinaroroonan, maaayos din ito sa lalong madaling panahon, may nagkusa upang mapanatili ang kaayusan. Tunay nga, dahil may namamahala, hindi naman nagkagulo ang lugar. Naghintay ang lahat sa pagbabalik ng kuryente. Hindi maganda. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Zoc ng hindi maganda. Sa sandaling namatay ang mga ilaw, ang kanyang telekinesis ay umabot sa radius na 15 metro, at habang naghihintay ang lahat sa pagsisindi ng ilaw, nakita niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na ang waiter na sinampal kanina ay lumabas mula sa likuran na may hawak na kumikinang na pangtadtad ng karne,
diretsyong sumugod sa dalawang binata na bumunggo sa kanya. Sa sobrang dilim, walang nakakita sa kanya na papalapit na may dalang kutsilyo. Si Zack lang ang nakakita. Mia, manatili ka dyan at huwag kang gagalaw, babalik ako agad. Nang hangin na ang boses ni Zack, kumari pa na siya ng takbo papalapit sa waiter. Hindi niya intensyong iligtas ang dalawang binata, gusto niyang iligtas ang waiter dahil ayaw niyang isakripisyo ng waiter ang buhay niya dahil lang sa ilang sampal. Ang pagkilos ng dahil sa bug zone ng damdamin ay nagdulot ng mga kahihinatnan na nagbabanta sa buhay, isang gawa ng kahangalan. Bilang isang kapwa underdog, ayaw niyang makita ang isang taong katulad niya na dumanas ng isang kapalaran na puno ng kalungkutan, kaya kinailangan niyang makialam.